si Amani ay isang talunan at malungkot na karakter sa kanyang sariling buhay. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente niyang Nariz ang malungkot na babaeng kapitbahay, na nahulog sa kanya at sinimulang bigyan siya ng waifu treatment. Isang maulan na gabi, naglalakad pa uwi si Amani nang makita niya si Mahiro, ang minamahal na anghel ng kanyang paaralan, na nakaupo sa palaruan ng walang payong. Mukhang malungkot ang babae, at dahil hindi tumitigil ang ulan, ibinigay niya sa kanya ang kanyang payong at tumakbo sa natitirang bahagi ng daan. Kinabukasan, sinipon siya, at tinanong ng kanyang matalik na kaibigan na si It's Okay kung paano iyon nangyari dahil alam niyang may payong si Amani. Ipinaliwanag ni Amani na ibinigay niya ang kanyang payong sa isang malungkot na babaeng nakita niya sa palaruan, na nagudyok kay It's Okay na tawagin siyang talunan. Pagkatapos lang, narinig ni Amani ang boses ni Mahiro sa labas ng klase. At nang tumingin siya sa direksyon na iyon, mukhang masayahin ang babae, na parang umiikot ang mundo sa kanya. Ito ay kabaligtaran sa basang-basa at nalulumbay na babae na nakita niya noong nakaraang araw. Kaya, nagsimula siyang magtaka kung may tumawag sa kanya ng talunan or kung ano paman. Sa paaralan, iginagalang siya ng lahat bilang isang anghel dahil hindi lamang siya maganda at mabait, isa rin siyang nangungunang estudyante sa paaralan at mahusay sa bawat extracurricular na aktibidad na kanyang ginagawa, hindi tulad ni Amani, na ang tanging uri ng ehersisyo ay ang kanyang agresibong pag-eehersisyo sa gabi. Pagkatapos ng klase, umuwi si Amani at nagulat nang makitang naghihintay si Mahiro sa labas ng kanyang pintuan. Ipinaliwanag ni Mahiro na ibabalik niya ang kanyang payong, at nang mapansin niyang may sakit ito, sinubukan niyang humingi ng tawad. Tiniyak ni Amani sa kanya na maayos siya at pagkatapos ay nagsimulang maglakad palayo, ngunit hindi pa siya nakakatatlong hakbang nang biglang nanghina ang kanyang mga binti. Agad na sumugod si Mahiro upang tulungan siya. At kahit na sinubukan niyang tumanggi, nagpumilit siya, dahil nagkasakit ito dahil sa kanya. Pagdating nila sa kanyang apartment, halos magbago ang isip ng babae, dahil ang lugar ay parang pangarap na lugar para sa bakasyon ng baboy. Nagawa niyang balewalain ito at sinabihan siyang magpalit habang pumunta siya sa kanyang apartment sa tabi para gawin din ang pareho. Pagkalipas ng 2 oras, nagising si Amani at nakitang nakatayo si Mahiro sa ibabaw niya, at inabutan niya ito ng thermometer para tingnan ang kanyang temperatura. Hindi na hinintay ni Amani na umalis ang babae bago niya itinaas ang damit nito, kaya agad na tumalikod si Mahiro at inakusahan siya ng pampublikong kahihiyan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin na cute ang ugali nito. Pagkatapos ay umalis ang babae para kumuha ng pagkain para sa kanya, at nang bumalik ito dala ang isang mangkok, inihain niya ito sa kanya. Nagulat si Amani na marunong itong magluto, at sinabi niya rito na isa itong kasanayan na dapat taglayin ng lahat. Pagkatapos ay kinain niya ang pagkain at nagulat sa sarap nito, na nagpasaya kay Mahiro. Nang matapos siyang kumain, tinanong niya ito kung nakaupo ba ito sa ulan dahil nag-away sila ng kanyang kasintahan, at sinabi ni Mahiro na single siya. Nagulat si Amani dahil ang babae ay may 10 out of 10 na katangian, ang tipo na gustong-gusto ng mga lalaki. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Mahiro sa pagpapasakit sa kanya, ngunit tiniyak niya rito na hindi niya kasalanan at sinabing maaari na siyang umalis dahil mas maayos na ang pakiramdam nito. Nang marinig ito, nagulat si Mahiro dahil lahat ng lalaking nakausap niya ay gustong makipag-date sa kanya. Nang sabihin ni Amani na hindi siya interesado sa anghel ng paaralan, hiniling niya rito na huwag siyang tawaging ganoon dahil ayaw niya sa palayaw na iyon. Pagkaalis niya, nahiga si Amani sa kama, iniisip kung babalik pa kaya sila ni Mahiro sa pagiging estranghero. Gayunpaman, kinabukasan ng gabi, habang nasa balkonahe siya, ginulat niya ito nang makausap niya ito. Napansin niyang umiinom ito ng jelly at nagreklamo na kailangan niya ng mas masustansyang pagkain dahil nagpapagaling pa lamang ito. Sinabihan niya itong maghintay sa kanya, at ilang sandali pa, pinindot niya ang doorbell nito at inabutan siya ng isang lalagyan ng pagkain. Kinabukasan, nang ibalik na niya ang lalagyan, binigyan niya ito ng isa pa, ngunit sinubukan niyang tumanggi. Iginiit ni Mahiro na kunin niya ito, dahil sinabing sobra raw ang ginawa nitong pagkain, gayong ang totoo ay nagpa siya itong pakainin siya dahil sa palagay niya ay hindi ito kumakain ng maayos. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw niya itong binibigyan ng pagkain, at napansin maging ng mga kaklase niya na mukhang mas malusog ito.
Isang araw, nang bisitahin ni Mahiro si Amani, binuksan niya ang pinto ng nakaluhod, na nakita niyang nagulat siya. Sinabi niyang nadapa siya habang naglilinis, ngunit ang isang tingin sa maraming basura sa likuran niya ay nagpaalala sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang ginagawa niya. Kaya, naawa siya sa kanya at nag-alok ng tulong. Habang nagtatrabaho sila, sinubukan ni Mahiro na tanggalin ang alikabok sa air conditioner, ngunit nang papunta na siya nadulas siya sa isang damit. Mabilis na nagmadali si Amani para takpan ang kanyang pagkahulog, at sa halip na magpasalamat, nagreklamo siya na muntik na siyang masaktan dahil sa kanyang pagiging pabaya. Humingi ng tawad si Amani at nangakong pagbubutihin pa, kaya bumalik sila sa paglilinis. Nang matapos sila, masyado na silang gutom at pagod para gumawa ng iba pa, kaya umorder si Amani ng pizza para sa hapunan. Habang kumakain sila, sinabi ni Amani sa kanya na gusto niya kung gaano siya kerlaks kasama niya kumpara noong nasa paaralan siya at sinabing maaari siyang pumunta kahit kailan. Nang oras na para umalis siya, tinanong niya kung bakit niya siya tinutulungan ng husto, lalo na sa pagkain, at sinabi niya na isa lang siyang mabuting kapitbahay. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Amani si Mahiro na mukhang malungkot sa isang parke. At nang tanungin niya kung bakit, tumanggi si Mahiro na sumagot. Gayunpaman, napansin niya na puno ito ng balahibo at inakala niyang nakaharap niya ang isang pusa at nagtatampo dahil natalo siya. Napansin din niya na maaaring napalay ang mga bukong-bukong nito, kaya sinabihan niya itong maghintay at bumalik pagkaraan ng ilang sandali dala ang ilang ice pack at sinabihan itong mag-alis ng suot. Bago pa man niya masabihan ang talunan, ibinigay na niya sa kanya ang kanyang jacket para takpan ang sarili. Tinanong niya kung paano niya nalaman na nasugatan siya, at sinabi niyang napansin niyang inalis nito ang isa sa kanyang sapatos. Matapos alisin ang kanyang tights, kahit papaano ay nakapag-advance first aid si Amani sa kanya, ngunit nagbiro tungkol sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang hoodie at pantalon para itago ang kanyang pagkakakilanlan at kinarga siya pauwi. Kinabukasan, kinailangan ni Amani na mag-physical education gamit ang kanyang shorts, dahilan para magtanong si It's Okay kung gusto niyang magpakulay ng balat ang kanyang Pokemon launcher. Mabuti na lang at naaga ang atensyon nila ng mga babaeng sumisigaw dahil tatakbo ang kanilang prinsipe na si Kaduwaki. Habang nagrereklamo si It's Okay na parang muebles ang pagtrato sa kanya ng mga babae, gumala ang mga mata ni Amani kung saan nakaupo si Mahiro, at ngumiti ito sa kanya, ngunit napagkamalin ito ng ilang random na lalaki bilang isang ngiti para sa kanila. Nang gabing iyon, dinala ni Mahiro ang kanyang karaniwang hapunan at pantalon at nagpasalamat sa tulong nito. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga binti, at ipinaliwanag niya na bumubuti na ang mga ito ngunit kailangan niyang ihinto ang anumang pisikal na aktibidad. Upang gamaan ang kanyang pakiramdam, tinawag niya itong anghel na nagpapasaya sa mga lalaki kapag nakangiti ito, ngunit sumimangot siya dahil kinaiinisan niya ang palayaw. Nagtaka siya kung bakit umaarte ang mga lalaki na parang siya si Ivana, kaya kinailangan ituro ni Amani kung paano kumikilos ang mga babae kay Kaduwaki. Gamit ang salaysay na ito, tinanong niya kung bakit hindi siya nahumaling sa kanya gayong napakaganda niyang tingnan. Ngunit hindi ipagkakaloob ni Amani ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, kaya nagpa siya siyang purihin ang kanyang pagkain. Sinabi niya na ito ang paborito niyang pagkain, at nang ipaalala niya sa kanya na initin ito muli bago kumain, sinabi niyang gusto niya sanang kainin ito ng sariwa. Dahil dito, inakala niyang gusto nitong pumunta sa kanyang bahay kapag nagluluto siya, ngunit mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi ito pagkakaunawaan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya na hindi siya tatutol, basta't hatiin nila ang halaga ng pagkain. Sinabi ni Amani na kaya niya itong bayaran dahil literal na pinagluluto niya ito. Mas nag-aalala siya na komportable ang babae na may lalaking pumupunta rito, kaya nilinaw niya na dudurugin niya ang mga bola-bola ng pamilya nito at wawakasan ang kanyang lahi kung maglalakas loob itong kumilos. Inakala rin niyang mas gusto nito ang mga asset, hindi tulad ng kanyang maliliit na kamote, kaya malamang na hindi ito ang tipo niya, at idinagdag na hindi niya ito kakausapin kung umaarte itong parang mga talunan mula sa kanilang klase. Dahil doon, napagkasunduan nilang dalawa na laging magluto sa bahay niya at hatiin ang bayarin, at bahagyang dagdagan pa niya ang kanyang trabaho. Pagpasok niya sa kusina nito, napansin niya kung paano bago ang lahat ng mga kagamitan nito dahil ang tamad na lalaki ay walang kinakain kundi ice cream at pizza.
Habang nakaupo ito at pinapanood ang pagluluto nito, pakiramdam niya ay nakatingin ito sa kanyang asawa. Ngunit agad na nakita ng kanyang radar ang kanyang mga nakakatakot na iniisip at sinabihan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nang matapos ito, natikman niya ang kahangahangang nilikha nito at sumubok na parang isang napabayan at nagugutom na aso. Pagkatapos kumain, tinanong ni Amani kung komportable ba talaga siya nakakain siya kasama niya araw-araw. Gayunpaman, sinabi niyang ayos lang dahil nakikita niya ito bilang isang kawang-gawa na kailangang iligtas mula sa malnutrisyon. Kinabukasan, nagkaroon sila ng pagsusulit sa klase. Nang tanungin ni It's Okay kung kumusta na ang sitwasyon, sinabi ni Amani na patas lang naman, dahilan para ipaalala ni It's Okay sa kanya na kabilang siya sa top 30 students ng paaralan. Sinabi ni Amani na mas mataas lang ang ranggo niya dahil sinasayang lang ng lahat ang oras nila sa mga relasyon, lalo na si It's Okay. Nang sandaling iyon, dumating ang kasintahan ni It's Okay na si Chitusi, at sinigurado nilang painggitan ang binata gamit ang kanilang pag-ibig. Pagkatapos ng hapunan, abala si Mahiro sa pagmamarka ng kanyang mga marka sa bahay, at nang tanungin ni Amani ang tungkol sa kanyang marka, sinabi niyang perpekto ito. Nagulat siya, ngunit sinabi niyang inaasahan na iyon dahil mahilig siyang magbasa at nasaklo na niya ang kurikulum sa susunod na taon. Sinabi niya na hindi rin naman masama ang marka nito, at sumagot siya na ginagawa lang niya ang pinakamababa para mapanatili ang kanyang mga marka kapalit ng pamumuhay ng mag-isa. Nang sabihin niya na talagang mahilig talaga siyang mag-aral, nawalan siya ng gana, at bamulong siya na ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at aalis na sana nang mapansin niyang nahulog ang kanyang identity card. Kinuha niya ito at ibinigay sa kanya. Habang paalis siya, naisip niya kung ano ang gagawin para sa kanya dahil napansin niyang 4 na araw na lang ang kaarawan niya. Kinabukasan, tinanong ni Amani kung may gusto ba siyang partikular, at ang tanging pumasok sa isip niya ay isang pantasa ng kutsilyo. Sinabi niya na luma na ang mga luma, ngunit nagulat si Amani na umaarte itong parang dalagang gulang sa halip na isang Gen Z na may lahat ng uri ng pagmamayabang. Kinabukasan, humingi ng payo si Amani kay It's Okay, ang hari ng mga manliligaw, tungkol sa pagbili ng mga regalo, at hindi ito binaygo ng kanyang kaibigan. Binigyan niya ito ng ilang mga pagpipilian, mula sa alahas hanggang sa merienda hanggang sa hand cream. Sa loob ng ilang oras, sinabi ni It's Okay sa kanyang kasintahan, na walang tigil sa pang-aasar kay Amani tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang umano'y kasintahan. Nilinaw ni Amani na kakilala lang niya ang taong iyon, ngunit gusto pa ng talunan ng karagdagang impormasyon bago siya tumulong. Nang magmungkahi siya ng stuffed animal, sinabi ni Amani na nakakahiya kung itatago niya ito sa publiko. Pagkatapos ay nagmakaawa siya kay Chitusi na samahan siya, ngunit iginiit ng babae na tumanggap ng suhol sa anyo ng ice cream. Nang gabing iyon, inabot ni Amani kay Mahiro ang regalo, ngunit gusto niyang malaman kung paano niya nalaman na kaarawan niya iyon. Sinabi niya na nakita niya ito nang mahulog ang kanyang school identification card, ngunit iniwan pa rin siya ng babae at sinabing hindi niya kailanman ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ibinato lang niya ang bag sa kanya at sinabihan siyang tanggapin ito bilang pasasalamat sa pagtrato sa kanya na mas mabait pa sa isang tuta. Nang buksan niya ang regalo at makitang hand cream pala ito, nagpasalamat siya sa pagbili ng isang bagay na talagang kailangan niya. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na mayroon ding teddy bear na nagpatigil sa kanya. Akala ni Amani ay hindi niya ito nagustuhan at nahiya siya, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing pahahalagahan niya ito. Nang makita ang kanyang inosenteng ngiti ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya, kaya mabilis siyang tumalikod. Ipinaliwanag niya na hindi pa siya nakatanggap ng regalo dahil kinakabahan siya kapag binibigyan siya ng mga estranghero ng mga bagay. Tinanong niya kung bakit niya tinanggap ang regalo niya, at sinabi niyang hindi niya ito itinuturing na estranghero. Dahil sa nakita niyang cute na cute ito, gusto niyang tapikin ang ulo nito nang hindi niya namamalayan, tulad ng ginagawa ni It's Okay, ngunit nakontrol niya ang sarili or kaya'y mapahamak dahil sa sampal na nagpapagulo sa utak. Pagkalipas ng ilang araw, biglang dumaan ang ina ni Amani, at sinubukan niya itong paalisin agad ngunit mapilit ang babae. Pagpasok niya, sinimulan niyang suriin ang lugar na parang pulis sa pinangyarihan ng krimen. Higit pa rito, nagalit siya sa kanya. At nang mapansin niyang kumikinang ang balat ni Amani, tinanong niya kung seryoso na ba ito sa kanyang jeta. Kinakabahang sumagot si Amani na oo,
habang palihim na nagdarasal na sana ay umalis na ang babae. Lumabas na ilang segundo bago niya ito papasukin, pinatago niya si Mahiro sa loob ng kanyang silid dahil ayaw niyang maintindihan ng kanyang ina ang tungkol sa kanila. Sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay hindi isang taong madali niyang malilinlang. Kaya, nang hilingin niyang makita ang kwarto nito at tumanggi ito, napagtanto niyang may itinatago ito. Sinabi ni Amani na iyon ay dahil ayaw niyang may tumingin sa kanyang gamit, ngunit hindi pinansin ng babae ang kanyang mga salita at binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay isang natutulog na Mahiro, at agad siyang umibig dito. Humarap kay Amani, bamulong siya na isa itong tusong anak dahil hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang kasintahan. Tiniyak ni Amani sa kanya na hindi niya kasintahan si Mahiro, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Sa kanyang pananaw, hindi niya papapasukin ang isang babaeng hindi niya gusto sa kanyang kwarto, at hindi rin papasok ang isang babae sa kwarto ng isang lalaki kung hindi niya ito gusto. Nagulat siya sa pahayag na iyon, ngunit matigas ang ulo niyang tinanggihan ito at sinabihan ang kanyang ina na tumigil sa pagkukunwaring matchmaker. Doon lamang nagmulat ng mga mata si Mahiro, kaya sinubukan ni Amani na ipaliwanag ang nangyari, ngunit lumapit ang kanyang ina sa kanya at nagpakilala. Dahil paulit-ulit niyang tinatawag na girlfriend si Mahiro, kinakabahang humingi ng tulong si Mahiro kay Amani, ngunit umiling ang lalaki. Nang makita ito, sinabi ni Mahiro sa babae na hindi siya kasintahan ng kanyang anak, na ikinagulat niya. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at napagpasyahan na nasa yugto pa rin sila ng pagmamabutihan. Nang mapagtanto na nag-iisip ang babae sa kanyang anak, walang nagawa si Mahiro kundi ibunyag na ang relasyon nila ni Amani ay tungkol sa pagkain at paglilinis. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang ina ni Amani na may namumuong panimula sa kanila. Kaya, sinabihan ni Amani si Mahiro na sumuko na. Kalaunan, habang nagkakape sila sa sala, biglang nagtanong ang ina ni Amani kung magkasama sila sa bahay, na ikinagulat nila. Nilinaw ni Amani na magkapit-bahay lang sila ni Mahiro, at ipinahayag ng babae na pinagtagpo sila ng tadhana. Sinabi rin niya na mapalad si Amani na mayroong isang sertipikadong babae at potensyal na waifu na nag-aalaga sa kanya, kahit na siya ang hari ng mga kalokohan. Sinubukan ni Amani na pigilan siya sa pagsasalita, ngunit hindi siya pinansin ng ina at pinayuhan si Mahiro na unahan si Amani dahil ang lalaki ay masyadong talunan para gumawa ng unang hakbang. Nang marinig ito, nahiya si Amani at sinabi sa kanyang ina na oras na para umalis ito. Hindi na siya nakipagtalo pa sa kanya at pinulot ang kanyang mga gamit. Ngunit bago umalis, sinigurado niyang kinuha ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Mahiro. Nang sa wakas ay sila na lang, humingi ng tawad si Amani sa inasal ng kanyang ina at nagbabala na ngayong alam na niya ang kontak ni Mahiro, mas mahihirapan siya. Tinitiyak ni Mahiro sa kanya na wala siyang pakialam, dahil sa tingin niya ay medyo cool ang kanyang ina. Sinabi rin niya na gusto niya kung paano siya tinatawag ng kanyang ina sa kanyang unang pangalan, dahil walang sino man ang gumagawa nito, kasama na ang kanyang mga magulang. Nagulat si Amani sa kanyang pagbubunyag. Ngunit dahil hindi siya mausisa, hindi siya nagtanong. Sa halip, tinawag niya ito sa unang pangalan, at sinuklian naman ito ng babae. Kaya, napagpasyahan nilang gamitin ang unang pangalan tuwing sila lang dalawa. Sinubukan ni Mahiro na ibalik ang ekstrang susi na ibinigay niya sa kanya noong dumating ang kanyang ina, ngunit tumanggi si Amani na tanggapin ito. Sinabi niyang pagod na siyang magtrabaho bilang doorman sa tuwing pumupunta ang ina, kaya ang pagkakaroon ng sarili niyang susi ay makakaiwas sa abala. Pagkatapos ay tinanong ni Mahiro kung hindi ba siya natatakot na baka manakawan siya, at sinabi niyang hindi, dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya, na ikinagulat niya at pumayag siyang itago ang susi. Nang sumunod na linggo, inilathala ang mga resulta ng pagsusulit, at gaya ng dati, si Mahiro ang nanguna. Kaya, nagpasya si Amani na gantimpalaan siya sa kanyang pagsusumikap. Nang gabing iyon, nang dumating si Mahiro, nagulat siya nang makitang may cake sa refrigerator. Kaya, tinanong niya si Amani kung naghahangad ba ito ng matamis. Ipinaliwanag ni Amani na binili niya ang cake para ipagdiwang ang pagkuha niya ng unang pwesto sa pagsusulit, ngunit sa tingin ni Mahiro ay hindi ito kailangan. Total, lagi naman siyang nangunguna. Hindi sumang-ayon si Amani at sinabi sa kanya na ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya ay nararapat na ipagdiwang.
Kalaunan, tumigil siya sa pakikipagtalo at inihain ang isang hiwa ng cake para sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang kainin ang unang subo, napansin niyang pinagmamasdan siya ni Amani, kaya inalok niya ito ng isang maliit na piraso, dahil inakala niyang iyon ang gusto nito. Sinabi ni Amani na hindi, ngunit iginiit ni Mahiro na kunin niya ito, kaya kinuha niya ito at ginantihan ang pabor. Kinain ni Mahiro ang cake, ngunit nahihiya at nahiya pagkatapos, dahil ang palitan ng salita ay sumisigaw ng couple goals. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Amani na kung gagawin niya ang mga bagay na iyon ng walang pag-iisip, magbibigay ito ng maling impresyon sa mga tao, kaya humingi siya ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang araw, nakasalubong ni Amani si Mahiro sa may elevator habang pauwi mula sa supermarket. Sinabi niya rito na gusto niyang ipagluto sila ng tanghalian, at iginiit ni Mahiro na siya ang bahala sa kanya, dahil hindi siya nagtitiwala na hindi niya susunugan ang apartment. Maya-maya, handa na ang napili niyang pagkain, at matapos itong matikman ni Mahiro, sinabihan niya itong huwag nang hawakan muli ang isang kagamitan sa pagluluto sa buong buhay niya. Nadurog ang kanyang loob dahil sa kanyang pagsusuri. Kaya, para gamaan ang kanyang pakiramdam, hinayaan niya itong kainin ang omelette na ginawa niya bilang sample. Nangako rin siya na hahayaan siyang tulungan siya paminsan-minsan, para matuto siya ng isa or dalawang bagay mula sa isang dalubhasa sa pagluluto. Kinabukasan sa paaralan, nagmakaawa si Chitusi kay Amani na mag-host ng isang Christmas Eve party, ngunit ayaw nito. Inakala ng masungit na babae na dahil gusto niya ng kaunting oras para sa sarili kasama ang babaeng binilhan niya ng teddy bear, at tiniyak ni Amani sa kanya na hindi iyon ang nangyari. Matapos niyang ipaliwanag kung sino si Mahiro sa kanya, sinabi ni Chitusi na wala siyang dahilan para hindi mag-host ng party, kaya pumayag na siya. Pagkatapos ng klase, sinabi niya kay Mahiro ang tungkol sa party at niyaya itong sumama sa kanila, ngunit tumanggi ito. Gayunpaman, nalungkot siya sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa, kaya iminungkahi niya na magtambay sila sa araw ng Pasko, at pumayag si Mahiro sa kondisyon na tuturuan niya itong maglaro ng video games. Pagkalipas ng ilang araw, bisperas ng Pasko, at pakiramdam ni Amani ay parang third wheel siya sa sarili niyang bahay nang magreklamo siya tungkol sa pagiging malapit ni na Itsuki at Chitusi. Sinabi sa kanya ni Chitusi na nagpapakita siya ng mga palatandaan ng kawalan ng pag-ibig. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at ikinwento kung gaano siya naaawa sa mga lalaking tinanggihan ni Mahiro. Sinabi ni Amani na wala siyang pakialam. Kaya, sabi ni Chitusi, sinimulan siyang kulitin tungkol sa pagiging kapitbahay lang niya ang tingin sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimulang umulan ng nyebe, kaya nakalimutan niya si Amani at kinaladkad si Itsuki papunta sa balkonahe. Ilang segundo ang lumipas, bigla siyang sumigaw, kaya tumakbo palabas si Amani at nadatnan silang nakatitig kay Mahiro, na nasa balkonahe rin niya. Kasunod nito, lumapit si Mahiro sa bahay ni Amani, at hindi maalis sa isip ni Chitusi na ang anghel ng paaralan ang kapitbahay na binanggit ni Amani. Ipinaliwanag ni Mahiro na siya ang nagkusang tumulong kay Amani, dahil ang talunan ay may napatunayang record ng kawalang kakayahan. Pinuri ni Itsuki ang walang pag-iimbot na ginawa ni Mahiro upang mapanatiling buhay si Amani, at pagkatapos ay tinanong si Amani kung ang Reg Along binili niya sa tulong ni Chitusi ay para kay Mahiro. Kinumpirma ito ni Amani, kaya sinimulan silang biruin ni Chitusi. Nang tumigil siya, muling pinagtibay ni Amani na magkaibigan lang sila ni Mahiro, ngunit may mga pagdududa ang magjowa. Habang nag-uusap sila, hiniling ni Amani sa magjowa na manahimik tungkol sa kanilang natuklasan. Itinuro ni Chitusi na walang maniniwala sa kanya, dahil sinabi niya sa kanila na ang anghel ng paaralan ay nagluluto at gumagawa ng pagkain sa isang walang silbing tulad ni Amani. Nagsimula siyang lumapit kay Mahiro, na medyo ikinailang ng dalaga. Kaya, ipinaliwanag ni Amani na hindi naiintindihan ni Chitusi ang kahulugan ng personal na espasyo. Agad na humingi ng tawad si Chitusi dahil sa pagiging prangka, ngunit sinabi niya kay Mahiro na gusto nitong makipagkaibigan sa kanya. Pumayag si Mahiro, na ikinatuwa niya. Kaya, formal niyang ipinakilala ang sarili at casual na isinama si Itsuki sa usapan. Pabiro na sinabi ni Itsuki kay Mahiro na maaari siyang lumapit dito kung nakalimutan ni Amani na umakto na parang isang ginoo, ngunit ipinagtanggol ni Mahiro si Amani. Dahil dito,
Napanatag ang loob ng talunan sa kanyang sarili, at buti na lang at masyadong interesado si Chitusi na makipag-usap kay Mahiro para bigyan ito ng ilang bagay. Pagkalipas ng ilang oras, pagkatapos umalis ni Chitusi at Itsuki, humingi ng tawad si Amani kay Mahiro dahil sa pagkukulit sa kanya sa mga kaibigang baliw. Sinabi ni Mahiro na ayos lang, dahil halos hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng mga bagong kaibigan. Pagkatapos ay nag-usap sila tungkol sa nyebe, pagkatapos ay umalis si Mahiro para kunin ang nilagang karne ng baka na inihanda niya kanina. Pagkasara pa lang ng pinto sa likuran niya, naisip ni Amani sa sarili na gugustuhin pa sana niyang itago ang kanilang sikreto ng mas matagal pa. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Pagbalik ng babae, nagsalo sila sa pagkain, at hindi maiwasan ni Mahiro na panoorin si Amani habang kumakain. Nang maubos na ang lahat ng pagkain, sinabi niya sa kanya na gusto niya kung gaano ito kasaya tuwing kumakain. Sinabi ni Amani na ito ay dahil masarap ang pagkain nito, na nagpapasaya sa kanya. Habang naghuhugas siya ng pinggan, tinanong niya kung paano siya natutong magluto, at sinabi niya sa kanya na tinuruan siya ng kanyang yaya. Para sa kanya, ang luto ng babae ay parang purong kaligayahan, at hindi niya akalain na mauulit niya iyon. Tiniyak ni Amani sa kanya na nagawa na niya ito, dahil ganoon ang lasa ng pagkain niya para sa kanya. Ang pahayag na ito ay sandaling nag-iwan kay Mahiro ng pagkagulat. Kaya, nang tanungin ni Amani kung ano ang problema, inamin niya na hindi niya alam na ganoon pala kasarap ang kanyang luto. Nadismaya si Amani nang marinig niyang inasar niya ang sarili ng ganoon, kaya muling pinagtibay niya na maaari niya itong kainin buong araw, araw-araw. Kinabukasan, lumapit si Mahiro gaya ng napagkasunduan, at pagkatapos ng tanghalian, nagsimula silang maglaro ng mga video game. Gayunpaman, patuloy na natatalo si Mahiro, kaya kinuha ni Amani ang controller para ipakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Nang mapagtanto niya kung gaano sila kalapit, mabilis siyang umatras at humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Mahiro sa kanya na ayos lang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalaro habang nanunood si Amani, at dahil ito ay isang racing game, nagsimulang sumandal si Mahiro sa mga karakter. Napagtanto niya ang kanyang ginagawa ng labis siyang sumandal at bumagsak sa kandanggan ni Amani. Tinulungan siya ni Amani na umupo muli, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumawa, dahil nakita niyang nakakatawa ang sitwasyon. Hindi ibinahagi ni Mahiro ang kanyang mga iniisip, kaya nagsimula siyang magpout at ipukpok ang kanyang mga kamao sa binti nito. Maya-maya, sa wakas ay nanalo si Mahiro sa laro, at nang batiin siya ni Amani, ngumiti ito sa pagmamalaki. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso nito, kaya mabilis siyang tumayo at kinuha ang Reg Along dala niya para rito. Nagulat si Mahiro nang buksan ito at nakakita ng isang cute na pitaka, kaya inamin niya na hindi niya inakala na may estilo sa fashion si Amani. Nang tanungin ni Amani kung ano ang ginawa niya para maging hindi karapat-dapat sa ganitong estilo, sinabihan niya itong tumingin sa salamin. Tila, hindi naman siya palaging nagkakamali sa fashion, kaya sinubukan niyang intindihin kung ano ang naging problema. Nang marinig ito, tinanong ni Amani kung paano niya nalaman kung ano ang dating estilo ng lalaki sa pananamit nito noon, at sinabi niya rito na nagpadala sa kanya ang kanyang ina ng mga litrato. Nadismaya ang ating bida, sa madaling salita, kaya ikinatwiran niya na hindi naman siya gaanong nagbago, ngunit hindi sumang-ayon si Mahiro. Sinabi niya na hinayaan nitong itago ng kanyang bangs ang kanyang mga tampok, at nang hindi nag-iisip, inalis niya ang buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makita niya ang mukha nito ng ganoon dahil alam niyang gwapo ito ngunit hindi niya namalayan kung gaano talaga ito kagwapo. Medyo nahihiya si Amani nang gawin niya ito, kaya sinubukan niyang suklian ito, ngunit nabighani siya sa kagandahan nito. Nagtitigan silang dalawa hanggang sa magsalita si Mahiro, at sinabing naghanda rin ito ng regalo para sa kanya. Ang Reg Along tinutukoy ay isang bandana, at pagkatapos itong isuot, nagpasalamat si Amani kay Mahiro, na nagpangiti sa kanya. Walang pag-aalinlangan, pinuri rin niya ang ngiti nito, at nagsimulang mahiya ang dalaga. Sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng paghila ng bandana at pagtakip sa mga mata nito, ngunit ang init sa kanyang mga pisngi ang nagtulak sa kanya na tumayo sa balkonahe. Hindi man lang naghintay ng 10 segundo si Amani bago lumapit para takpan siya ng kumot dahil ayaw niyang magkasakit ito.
Habang nakatayo sila at pinagmamasdan ang mga bituin sa mismong klishe na sandaling iyon, nagpasalamat si Amani kay Mahiro dahil hindi niya hinayaan na magutom at mamuhay sa kulungan ng baboy sa nakalipas na 2 buwan. Sinabi sa kanya ni Mahiro na ikinagagalak niyang makatulong at sinabing natutuwa siyang nakilala niya ito. Kinabukasan, inatake ng sipon si Mahiro, ngunit matigas ang ulo nitong tumanggi na magpahinga, kaya sinundo siya ni Amani para iuwi. Agad siyang nagmakaawa sa kanya na hayaan siyang manatili dahil ayaw niyang mag-isa, kaya nagpasya siyang ilagay siya sa kanyang kama. Pagkatapos noon, ginugol niya ang natitirang araw sa pag-aalaga sa kanya na parang isang nurse at hinawakan ang kanyang kamay hanggang sa tuluyan itong makatulog. Pagsapit ng umaga, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, at pagkatapos niyang kumain, umupo siya sa tabi niya para samahan siya. Nagpasalamat si Mahiro sa pag-aalaga sa kanya at inamin na ang kanyang yaya lang ang ibang taong gumagawa nito. Gayunpaman, hindi siya nagpapalipas ng gabi, kaya kadalasan ay naiiwan siyang mag-isa hanggang sa bumalik ang babae. Hindi maiwasan ni Amani na makiramay sa kanya, kaya tiniyak niya rito na hindi siya aalis sa tabi nito hanggat hindi siya gumagaling. Sinabi sa kanya ni Mahiro na hindi niya kailangang mag-atubili para sa kanyang kapakanan, ngunit sinabi ni Amani na wala siyang pakialam. Maya-maya pa, nakatulog siya, at habang pinagmamasdan siya ni Amani, napaisip siya kung nahuhulog na ba ang loob niya sa kanya. Ilang araw ang lumipas, noong araw ng bagong taon, magkasamang pinanood ni na Amani at Mahiro ang seremonya ng pagtunog ng kampana. Habang binabati nila ang isa't isa ng manigong bagong taon, tumunog ang kanilang mga telepono ng mga mensahe, kaya nagpasya silang mag-reply. Ang unang mensahe na nakita ni Amani ay mula kay It's Okay, na gustong malaman kung may plano ba ang bisperas ng bagong taon ni Amani. Mabilis na nag-reply si Amani ng isang text na nagsasabing asikasuhin niya ang kanyang negosyo, ngunit sa susunod na sandali ay nakatanggap siya ng text mula sa kanyang ina na nagtatanong ng parehong bagay. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang mamula na parang isang batang babae na may crush. Gayunpaman, nagpadala siya ng reply na nagsasabing walang komento. Ang susunod na text ay mula sa kanyang ama, at bukod sa pagbati sa kanya ng manigong bagong taon, tinanong niya kung maaaring pumunta ang kanyang ama at ina sa loob ng 2 araw. Nag-reply si Amani ng isang text na nagsasabing maaari sila, pagkatapos ay lumingon upang ipaalam kay Mahiro, ngunit biglang bumagsak ang ulo ng babae sa kanyang balikat. Nakatulog na ang babae, at pinaghihinalaan ni Amani na ito ay dahil sa pagod nito sa lahat ng pagluluto na ginawa niya kanina. Dahan-dahan niya itong sinubukang gisingin, ngunit bumagsak ito sa kanyang kandanggan, at ang unang napansin niya ay ang bango ng amoy nito. Nang makabalik siya sa kanyang katinoan, nagsimula siyang mag-isip kung gigisingan ba ito or ibabalik sa kanyang apartment. Matapos timbangin ang parehong opsyon, napagpasyahan niyang hindi magiging maayos ang alinman sa mga ito dahil ayaw niya itong istorbohin, kaya inihiga niya ito sa kanyang kama. Kinaumagahan, nang puntahan niya ito para tingnan, tulog pa rin ito, kaya naglaan siya ng oras para handgun at hawakan ang mukha nito. Nang sinubukan niyang hawakan ang mukha nito, iminulat ni Mahiro ang mga mata nito, ngunit sa hindi malamang dahilan, ipinikit niya ito muli at sinimulang kuskusin ang kamay nito na parang pusa. Gayunpaman, nang mawala ang antok sa kanyang isipan, napagtanto niyang si Amani ang nasa harap niya at halos mapatalon sa kahihiyan. Mabilis na ipinaliwanag ni Amani kung bakit siya nasa kanyang kama, ngunit nahihiya pa rin si Mahiro at tinakpan pa ang mukha nito. Nalito si Amani sa kanyang kilos, ngunit napansin din niya na kaakit-akit ang itsura nito, kaya nagsimulang mabalisa din ang mukha nito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Mahiro kung ang paghawak ba ang kanyang love language dahil lagi niya itong hinahawakan na parang hindi siya nagsasawa. Dahil sa mga sinabi nito, napagtanto niya na gising pala ito nang hawakan niya ang pisngi nito noong nakaraang gabi. Sinabi ni Mahiro na hindi ito nagsalita dahil baka maging awkward ito, pero naramdaman ni Amani na dapat sana ay nagsalita na ito. Ipinaalala niya rito na lalaki ito at maaaring sinamantala niya ito kung isa itong masamang tao. Nang marinig ito, humiga muli si Mahiro at tinakpan ang mukha, na labis na napahiya. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang mga magulang ni Amani na parang sakam, at napansin ni Amani na may dala siyang malita ng kanyang ina, kaya tinanong niya kung may pupuntahan ito.
Sinabi ng babae na naglagay siya ng ilang mahahalagang gamit sa loob nito at pagkatapos ay pumasok upang batiin si Mahiro. Sumunod sa kanya sina Amani at ang kanyang ama, kaya ipinakilala ng kanyang ama ang kanyang sarili kay Mahiro at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanyang anak. Sinabi ni Mahiro sa kanya na hindi naman ito malaking bagay, pero sinabi ng ina ni Amani na dahil mas malala pa sa layaw ang kanilang anak. Pabiro siyang binalaan ng kanyang asawa na itigil ang paghahagis sa kanilang anak sa ilalim ng bus, ngunit sumang-ayon si Amani na hindi mali ang kanyang ina. Pagkatapos nilang mag-usap ng ilang minuto, hinainan sila ni Mahiro ng tsaa, at nagkomento ang ina ni Amani na humantong sa walang kahihiyang paglalapit nila ng kanyang asawa. Nang makita ito, sinabi ni Mahiro kay Amani na ang kanyang mga magulang ay labis na masigasig, ngunit ang lalaki ay isang hater, kaya sinabi niyang sila ay labis na nag-aatubili. Doon din, tinanong ng kanyang ina kung nakapunta na ba sila sa dambana upang mag-alay ng panalangin para sa bagong taon, at sumagot sila ng hindi. Ang kanilang tugon ay nagpasabik sa kanya, kaya tinanong niya kung gusto nilang sumama sa kanila at sinabing nagdala pa siya ng kimono para isuot ni Mahiro. Sinabi ni Amani sa kanyang ina na hindi siya sasama dahil ayaw niyang makita siya ng sino man sa kanyang mga kaklase kasama si Mahiro at magkamali ng akala, ngunit sinabihan lang siya ng kanyang ina na gawin ang kanyang makakaya upang hindi mahuli. Kalaunan, habang tinutulungan niya si Mahiro na magbihis, nagkaroon ng oras ang mag-ama para mag-usap. Gayunpaman, nabigla si Amani nang tanungin siya ng kanyang ama kung masaya ba siyang lumipat siya sa lungsod. Ang tanong ay nagdulot ng alaala sa isipan ni Amani, ngunit hindi niya ito pinag-isipan pa at sinabi niya sa kanyang ama na mas madali na ang mga bagay para sa kanya ngayon. Sa sandaling iyon, lumabas si Mahiro sa silid, at nakalimutan ni Amani na huminga ng ilang segundo. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin para purihin ito, kaya sinabi sa kanya ng kanyang ina na wala na siyang pag-asa. Gayunpaman, bago sila umalis ng bahay, biglang pinuri siya ng lalaki, na ikinahiya ni Mahiro. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na lumapit at bumulong sa kanyang tainga na mukhang malinis at mabait ito. Ang papuri ay nag-iwan kay Amani na masyadong natigilan para magsalita, kaya lumayo siya, naiwan siyang nag-iisip. Mamaya sa dambana, napansin ni Amani na nahihirapang maglakad si Mahiro, kaya inabot niya ang kanyang kamay at iginiya ito sa lugar ng dasalan. Pagkatapos nilang magdasal, lumipat sila sa ibang lugar para hintayin ang mga magulang ni Amani. Kaya tinanong ni Amani si Mahiro kung ano ang ipinagdarasal nito. Sinabi ni Mahiro na ipinagdasal niya ang mabuting kalusugan, kaligtasan, at mas mapayapang mga araw na kasama ito. Agad na ipinaalala ni Amani sa kanya na ang kapayapaan ay wala sa kanilang mga plano dahil ang kanyang ina ay isang malalang peste. Tumawa si Mahiro at sinabi sa kanya na talagang nasisiyahan siya sa piling ng kanyang ina, kaya hinanggad ni Amani ang lahat ng pinakamahusay para sa kanya. Nang sumunod na sandali, tinawag sila ng paksa ng kanilang pag-uusap para uminom. Kinabukasan, nagpaalam ang dalawa sa mga magulang ni Amani, at pinaalalahanan siya ng ama ni Amani na umuwi para sa bakasyon sa tag-init. Nagbigay din siya ng mga pahiwatig na dapat niyang isama si Mahiro, ngunit sadyang hindi sila pinansin ni Amani. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik ang klase para sa bagong semestre, at kumalat ang mga tsismis tungkol sa pagkakaroon ni Mahiro ng kasintahan. Lumabas na may nakakita sa kanya na magkahawak kamay si Amani, ngunit buti na lang at hindi niya ito nakilala. Kaya pagkatapos ng klase, kinausap niya si Mahiro tungkol dito, at iminungkahi ng babae na huwag na lang nilang pansinin ang mga tsismis hanggang sa mawala ang mga ito. Gayunpaman, tinanong niya kung sa tingin din ba niya ay mukhang magkasintahan sila noong araw na iyon. Sinabi ni Amani na hindi niya iniisip iyon, dahil mahirap isipin na si Mahiro ay may karelasyon na katulad niya. Agad na ikinagalit ni Mahiro ang kanyang sinabi, kaya sinimulan niyang ilista ang kanyang mga magagandang katangian, na nag-iwan sa kanya ng kahihiyan. Nang sa wakas ay makapagsalita na siya, nagpasalamat siya at naghugas ng pinggan dahil kailangan niyang maging abala. Samantala, nakaupo si Mahiro, itinago ang mukha sa unan dahil ikinagulat din niya ang kanyang pag-aalsa. Pagkalipas ng ilang linggo, lumapit si Chitusi kay Amani para humingi ng payo kung anong uri ng tsokolate ang ibibigay kay It's Okay para sa araw ng mga puso. Ang unang reaksyon ni Amani ay pagkalito, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Kaya,
Ipinaliwanag niya na dahil lalaki siya, at dapat alam ng mga lalaki kung ano ang gusto ng mga lalaki. Sumang-ayon si Amani, ngunit sinabi rin niya na iba ang kanyang panlasa sa mga sukos nito, dahil pinili ng lalaki na makipag-date sa isang baliw na taong tulad niya. Hindi nagdalawang isip si Chitose na sumagot pabalik, na sinasabing kaduda-duda rin ang panlasa ni Amani dahil sinabi niyang kaibigan lang ang tingin niya kay Mahiro. Muntik nang matapan ni Mahiro ang tiya ang isinasalin niya ng sandaling iyon, at nagsimulang humiling si Amani na sana ay mawala na lang siya tulad ng buhok ng isang bokal. Kalaunan, humupa ang awkward na atmosfera, at habang hinihigop nila ang tiya ang inihanda ni Mahiro, tinanong ni Chitose si Amani kung anong klaseng tsokolate ang gusto niya dahil gusto rin siyang bigyan nito. Sinabi ni Amani na mas gusto niya ang hindi masyadong matamis at binalaan si Chitose na huwag maglagay ng anumang kakaibang bagay dito. Tiniyak ni Chitose sa kanya na magugustuhan niya ang anumang ibigay nito sa kanya at pagkatapos ay tinanong si Mahiro kung may bibigyan ba siya ng tsokolate. Sumagot si Mahiro na bibigyan lang niya ang ilan sa mga babae sa kanyang klase at si Chitose, dahil kung bibigyan niya ang mga lalaki, magliligaw sila. Pumayag si Chitose at nangakong bibigyan din siya ng mga tsokolate, sinabing mga totoong tsokolate ang mga ito, hindi tulad ng plano niyang ibigay kay Amani. Agad na nagreklamo si Amani, kaya tiniyak niya sa kanya na kahit papaano ay makakain ang mga ito. Pagdating ng araw ng mga puso, lahat ng mga babae sa klase ni Amani ay dumagsa sa tabi ni Kaduaki, binasbasan siya ng mga tsokolate. Ito ay nagdulot ng selos sa ibang mga lalaki, ngunit walang pakialam sina Amani at it's okay dahil pareho lang ang kanilang nakagawian simula pa noong bata pa sila. Nang sabihin ni Amani na hindi niya kailanman maiintindihan ang hype ng pagtanggap ng mga tsokolate, sinabihan siya ni It's Okay na ihanda ang sarili para sa mga espesyal na tsokolate ni Chitose. Para kay Amani, mas parang banta iyon kaysa babala, kaya iginiit niyang malaman kung ano ang binabalak ng babae. Masayang ibinahagi ni It's Okay na gumawa siya ng tinatawag na Russian chocolate, at ipinaliwanag na ito ay parang Russian roulette sa anyong tsokolate. Gayunpaman, sa halip na mga bala, nilagyan niya ng habanero peppers, pickled plums, at wasabi ang ilan sa mga tsokolate. Agad na nag-alala si Amani para sa kanyang dila, ngunit binaliwala ito ni It's Okay at tinanong kung makakatanggap ba si Amani ng mga tsokolate mula kay Mahiro. Sinabi ni Amani na hindi niya alam dahil hindi obligado si Mahiro na bigyan siya ng anumang tsokolate. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na ang klase, at masayang ibinigay ni Chitose kay Amani ang mga tsokolateng ginawa niya para sa kanya. Matapos niyang tanggapin ang mga ito, nangako ang babae na magugustuhan niya ang mga ito, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga lalaki. Dahil napagpasyahan niyang iyon ang kanilang problema, nagpaalam si Chitose at naglakad palayo, kaya binati ni It's Okay si Amani ng good luck at hinabol siya. Ngayon na nag-iisa na, tumangala si Amani at napansin na nakaupo pa rin si Kaduaki sa kanyang mesa. Halatang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng kanyang mga tsokolate, kaya nilapitan siya ni Amani at inalok siya ng isang shopping bag. Nagulat ang lalaki sa mabait na kilos, ngunit tinanggap niya ito at nagpasalamat kay Amani. Nang gabing iyon, nagpasya si Amani na tikman ang mga tsokolate ni Chitose ng labag sa kanyang mabuting pagpapasya at nagsimulang magsisi pagkatapos ng unang kagat. Nang makita ito, inalok siya ni Mahiro ng isang tasa ng mainit na tsokolate upang maalis ang hindi magandang lasa, at nagpasalamat siya rito. Gayunpaman, napansin niyang kakaiba ang kilos nito, kaya tinanong niya kung ano ang problema. Biglang nahiya si Mahiro at tumakbo palayo, sinasabing may gagawin pa ito sa bahay. Dahil sa pagkalito, sinubukan ni Amani na habulin siya ngunit tumigil nang mapansin niya ang bag na naiwan nito na nakasabit sa pinto. May sulat dito na nagpapasalamat sa kanya para sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. At nang tumingin siya sa loob, nakita niya ang isang kahon ng mga orangut. Dahil sa pagkainteres, agad na kumagat si Amani sa isa at natuwa na nailigtas ni Mahiro ang kanyang papag. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Kaduaki si Amani upang pasalamatan ito sa tulong na ibinigay ni Amani. Ang hindi pangkaraniwang interaksyon ay nagpasimula ng mga pag-uusap sa kanilang mga kaklase, ngunit hindi sila pinansin ng mga lalaki. Matapos makalayo ni Kaduaki, nilapitan ni It's Okay si Amani at tinanong kung kailan sila naging magkaibigan. Ipinaliwanag ni Amani ang nangyari, ngunit ang tanging napansin ni It's Okay ay ang katotohanang mayroon siyang shopping bag sa loob ng kanyang bag.
Sinabi ni Amani na ito ay isang puwersa ng ugali, ngunit tinukso siya ni It's Okay, na sinasabing dahil ito kay Mahiro. Sa paanuman, naulipat ang usapan sa kawalan ng kakayahan ni Chitose na gumawa ng mga gawaing bahay nang hindi nasisira ang mga bagay-bagay. Inaangkin ni It's Okay na bahagi ito ng kanyang alindog at sinabing malalaman na niya ito sa oras na sila ay ikasal. Nang mabanggit ang kasal, ipinaalala ni Amani kay It's Okay na hindi sang-ayon ang kanyang ama sa kanyang relasyon kay Chitose. Sinabi ni It's Okay na ang pagsang-ayon ng kanyang matandang lalaki ay hindi mahalaga dahil mahal niya si Chitose, at sa paglipas ng panahon ay ipapakita niya sa lalaki kung gaano ito kahanga-hanga. Hiniling ni Amani sa kanya ang swerte, at ganoon din ang hiniling ni It's Okay sa kanya, na nagpapahiwatig na oras na para subukang balikan ni Amani si Mahiro. Kalaunan, nang makauwi si Amani, nadatnan niya si Mahiro na naghihintay sa kanya. Kaya, nagpasalamat siya rito para sa mga Orange Jet. Nang tanungin niya kung ano ang gusto niyang kapalit, sinabi ni Mahiro na hindi niya kailangang bayaran ito, ngunit iginiit ni Amani na kailangan niya itong bayaran. Matapos ang maraming panghihikayat, pumayag ang babae. Kaya, nangako siyang bibilhan siya ng isang bagay na magugustuhan nito sa White Day. Habang nag-uusap pa sila, tinanong ni Mahiro kung kailan ang kaarawan ni Amani, at sinabi niya sa kanya na sa Nobyembre 8. Agad na nanliit ang kanyang mga mata, at tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya noon dahil magkakilala na sila noon. Ipinaliwanag ni Amani na sa tingin niya ay hindi na kailangan dahil magkakilala pa lang sila noon. Pumayag si Mahiro ngunit iginiit na magkasama nilang ipagdiwang ang susunod niyang kaarawan, kaya sinimulan siyang biruin ni Amani. Natataranta, hinampes siya ni Mahiro ng unan at sinabihan na tumigil na pagtawanan siya. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Amani sa isang tindahan ng alahas at humingi ng tulong sa mga tauhan para pumili ng regalo para sa White Day. Inakala ng babae na para ito sa kanyang kasintahan, ngunit nilinaw ni Amani na para ito sa isang matalik na kaibigan. Nang dumating ang White Day, maayos ang pananamit ni Amani, na isang bagay na hindi nakasanayan ni Mahiro. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang magmukhang pangit para sa isang espesyal na okasyon ngunit sinabi niyang maaari siyang magbago kung hindi ito magustuhan ng babae. Tiniyak ni Mahiro sa kanya na nagustuhan niya ang nakikita niya, kaya iniabot niya sa kanya ang regalo, at nagpasalamat siya sa kanya. Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita ang isang pulseres at isang hand-drawn ticket para sa anumang gusto niya mula sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na isuot ang pulseres para sa kanya, at pagkatapos niyang gawin iyon, patuloy siyang tinitigan ng lalaki ng ilang segundo pa. Kinabukasan, lumabas siya kasama si It's Okay, at napansin ng lalaki ang pagbabago kay Amani, ngunit patuloy itong itinatanggi ni Amani. Pag-uwi niya, tinanggap siya ni Mahiro ngunit hindi natuwa nang malaman niyang kumain na ito ng junk food. Nang magsimula siyang magreklamo, hinawakan niya ang kamay nito para magbigay ng punto ngunit binitawan ito dahil sa tingin niya ay hindi ito naaangkop. Tiniyak sa kanya ni Mahiro na hindi siya tutol na hawakan niya ito, ngunit nakakaramdam pa rin ng pagkailang si Amani, kaya tinanong niya kung nasaan ang pulseres nito. Sinabi sa kanya ni Mahiro na tinanggal niya ito dahil gumagawa siya ng mga gawaing bahay. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga bagay na binili nito para sa kanya. Gayunpaman, biglang nagmadali si Amani sa kanyang silid upang magtago dahil nahihirapan siyang huminga dahil sa kakyuti nito. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-away si It's Okay sa kanyang tatay dahil kay Chitose. Kaya, tinanong niya si Amani kung maaari itong tumuloy sa kanya ng ilang araw dahil magsisimula na ang spring break kinabukasan. Pumayag si Amani at nag-text kay Mahiro para ipaalam na may bisita sila. Pag-uwi nila mamaya, tinanggap sila ni Mahiro, at humingi ng tawad si It's Okay sa pagsira ng kanilang love nest. Dahil dito, natapakan ni Amani ang kanyang paa. Kaya, pinagalitan siya ni Mahiro dahil sa pagmaltrato sa kawawang lalaki, at hindi na siya nakapagtalo pa. Maya-maya, naupo sila para kumain, at sinabi ni It's Okay kay Amani na siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakakakain siya ng napakasarap na pagkain araw-araw. Hindi man lang ito tinangkang itanggi ni Amani at pinuri si Mahiro para sa isa na namang mahusay na nagawa. Kalaunan, habang nakahiga ang mga lalaki sa kwarto ni Amani, sinabi ni It's Okay kay Amani na napansin ng kanyang love meter ang kanyang nararamdaman para kay Mahiro.
Tiniyak ni Amani sa kanya na sira ang kanyang meter, ngunit sinabi ni It's Okay na hindi niya ito maloloko at itinuro ang mga bagay na napansin niya. Ang una ay kahit na isa siyang anti-social loser, kasama pa rin siya ni Mahiro at tinatrato siya na parang mahalaga siya. Pangalawa, buong puso silang nagtitiwala sa isa't isa at halos palagi silang magkasundo. Sinubukan pa ring pagtalunan ni Amani ang mga katotohanang ito. Kaya, pinayuhan siya ni It's Okay na magdahan-dahan at suriin ng mabuti ang kanyang relasyon kay Mahiro. Kinabukasan, nakatanggap si Amani ng tawag mula kay Chitusi, na nagsabing hindi patas na nakatira si It's Okay sa kanyang bahay at kumakain ng pagkain ni Amani nang wala siya. Sinabi ni Amani sa kanya na mali ang sinasabi niya at sinabing kung ganoon na siya kadesperado na kumain ulit ng pagkain ni Mahiro, dapat niya itong tawagan. Hindi nakakagulat na hindi naisip ng babae na gawin iyon noon, kaya ibinaba niya ang telepono at ginawa iyon. Pagkalipas ng ilang oras, dumating siya sa apartment ni Amani na may dalang overnight bag at sinabi sa kanya na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ni Mahiro. Dahil alam niya kung ano ang kalagayan ni Chitusi, agad na nahinuha ni Amani na hindi niya binigyan ng pagkakataon si Mahiro na tanggihan siya. Nang magsimula itong magreklamo, sinabihan siya ni Mahiro na magpahinga at tiniyak sa kanya na hindi siya mag-aatubili na pabisitahin si Chitusi. May mga pagdududa si Amani, ngunit pumayag siyang itigil ang usapin at tinanong kung ano ang kanilang kakainin para sa tanghalian. Sinabi sa kanya ni Mahiro na umiris ito dahil partikular na hiniling ito ni Chitusi. Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Amani sa desisyong ginawa ni Chitusi at sinabi kay Mahiro na sabik na siyang kainin ito dahil ang umiris nito ang pinakamasarap. Agad na namula si Mahiro, at ang magkasintahang kanina pa nanunood sa kanilang pag-uusap ay nagtaka kung gaano katagal silang mananatiling tumanggi sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, sinimulan ni Chitusi na kausapin si Mahiro. Kaya, pinayuhan siya ni Amani na kumuha ng ilang leksyon sa pagluluto at pagpapabuti ng sarili mula kay Mahiro. Agad na sinabi ni Chitusi na ipapasa niya ang mga leksyon sa pagpapabuti ng sarili dahil, kahit na mahal niya si Mahiro, medyo masyadong mahinhin ang babae. Sa paaralan, lagi siyang nag-iisa, at kung hindi lang dahil sa katotohanang lahat ay nabighani sa kanyang kagandahan at talino, malamang ay ipapakita na nila sa publiko na reyna siya ng mga snob. Sinabi niya na nang magsimula siyang makipag-usap at makipag-hangout kay Mahiro ay sa kanya napagtanto na mali ang akala niya tungkol kay Mahiro. Bigla, niyakap niya si Mahiro at sinabi rito na kung gagawin niya ng tama ang kanyang mga baraha, magagawa niyang mas malaki si Amani kaysa sa kinakatawan ni Gojo. Sinabi sa kanya ni Mahiro na hindi niya kailanman sasamantalahin si Amani ng ganoon, kaya itinigil na ni Chitusi ang issue. Kalaunan, pagkalabas ni Amani sa banyo, nakatanggap siya ng litrato ni Mahiro na hawak ang kanyang teddy bear mula kay Chitusi, at nataranta siya. Nang makita ito, kinuha na ni It's Okay ng litrato si Chitusi at ipinadala ito kay Chitusi para ipakita kay Mahiro, dahil napagdesisyonan na nilang dalawa na maglaro ng Kupido. Kinabukasan, umuwi si It's Okay kasama si Chitusi dahil ayaw niyang patuloy na magpaapekto kay Amani. Nang linggo ring iyon, pauwi na si Amani nang makita niya si Mahiro na kausap ang isang hindi pamilyar na babae sa harap ng apartment nito. Dahil sa kuryusidad niya kung sino ang babae, nagtago siya sa may hagdan at nakinig sa kanilang pag-uusap. Galit na sinabi ng babae kay Mahiro na isa siyang tinak sa laman at patuloy na nagrereklamo, na ikinaawa ni Amani kay Mahiro. Pagkaalis ng babae, nilapitan ni Amani si Mahiro para tingnan kung ayos lang ba ito, at sinabi ni Mahiro na ayos lang. Tila, ang babae ang kanyang ina, at normal na gawain niya ang pag-aalangan sa kanyang anak. Nang sinubukan ni Mahiro na pumasok sa apartment nito, hinawakan ni Amani ang kamay nito at dinala sa kanyang bahay dahil alam niyang malungkot ito. Nang makapirmi na sila, ikinwento ni Mahiro ang kanyang kasaysayan, at hindi ito maganda. Napilitan ang mga magulang niya na magpakasal dahil pareho ang interes ng kanilang mga pamilya, kaya napagkasunduan nilang huwag nang magkaroon ng anak. Gayunpaman, may nangyari sa kanilang dalawa, at isinilang si Mahiro. Dahil hindi nila siya gusto noong una pa lang, inilagay siya sa pangangalaga ng isang yaya at ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsisikap na makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, wala siyang ginawang epektibo, at patuloy nila siyang pinabayaan.
Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa sila naghihiwalay ay dahil wala ni isa sa kanila ang gustong pilitin siyang panatilihin, kaya nagpa siya silang maghintay hanggang sa matapos siya sa pag-aaral para makuha ang diborsyo na kanilang pinapangarap. Ibinahagi ng kanyang ina ang lahat ng ito sa kanya noong araw na iyon. Natagpuan siya ni Amani sa palaruan, kaya naman mukhang nalulumbay siya. Hindi makapaniwala si Amani sa kanyang narinig, ngunit sa kabila ng kanyang galit sa mga magulang nito, ang gusto lang niyang gawin ay paginawain si Mahiro. Kaya, binalot niya ng kumot ang ulo nito at niyakap habang umiiyak ito ng buong puso. Nang makalabas siya sa kanyang emosyonal na roller coaster, sinubukan niyang umakto na parang pareho lang ang mga bagay-bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Amani na hindi niya kailangang magpanggap. Sinabi niyang ayos lang sa kanya na maging mahina sa harap niya at inalok na ibigay ang lahat ng suportang kailangan niya dahil nakikita niya kung sino talaga siya. Dahil sa kanyang mga salita at kabaitan, niyakap muli ni Mahiro si Amani. Kalaunan, napansin niyang nahihiya ito, kaya tinanong niya kung bakit, at inamin ng babae na medyo nakakahiya na nakita niya ito sa ganoong kalagayan. Sinabi ni Amani na hindi naman ito malaking bagay at ipinaalala sa kanya ang sinabi nito kanina. Kaya, kumalma siya at niyaya itong maglakad-lakad kasama niya. Habang naglalakad sila sa parke, tinanong niya si Amani kung ano ang nararamdaman nito tungkol sa paparating na semestre. Sinabi niya na nakakapanlumo ang pag-iisip na magpalit ng klase, ngunit sinabi ni Mahiro na nasa sabik talaga siya tungkol dito. Tinanong ni Amani kung dahil ba ito sa maaaring magtapos sila sa iisang klase, ngunit tumanggi siyang sumagot. Dahil doon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad ng tahimik hanggang sa biglang niyakap ni Mahiro si Amani mula sa likuran at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sinubukan ni Amani na tumingin sa kanya, ngunit nagmakaawa ang babae sa kanya na patuloy na tumingin sa hinaharap at sinabi ang lahat ng gusto niyang sabihin. Nang matapos siya, binitawan niya ito at inamin na hindi niya gusto ang mga cherry blossom or tagsibol dahil lagi siyang nag-iisa. Sinabihan siya ni Amani na itigil na ang pag-iisip sa nakaraan at sumulong kasama ito. Kalaunan, dumating ang araw ng bagong semestre, at tinanong ni It's Okay si Amani kung nasa sabik ba itong makasama sa klase ni Mahiro. Gaya ng inaasahan, umakto itong parang wala siyang pakialam, ngunit nahuli siya ni Mahiro na nakatitig sa kanya. Nang sandaling iyon, si Kaduaki, nakaklase rin niya, ay lumapit kay Amani upang batiin ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, naalala niya ang isang lalaki mula sa kanyang nakaraan at biglang nalungkot. Nanatili siyang ganoon kahit na pagkatapos ng klase, kaya tinanong ni Mahiro kung ano ang problema. Tiniyak ni Amani sa kanya na walang seryosong nangyari, ngunit iba pa rin ang sinasabi ng mukha nito. Nang patuloy na nakatitig sa kanya si Mahiro, tinanong niya kung sa wakas ay nabighani na ba siya sa mukha nito, at sinabihan niya itong patuloy na mangarap. Lumabas na nakatingin pala ito sa buhok niya at tinanong kung maaari niya itong hawakan, na ikinagulat niya. Gayunpaman, pumayag ito. Kaya, hiniling niya sa kanya na ilagay ang ulo nito sa kanyang kandanggan. Isa na naman itong nakakagulat na kahilingan, kaya nag-atubili siya bago sumunod. Habang sinisimulan niyang hawakan ang buhok nito, tinanong ni Amani kung ano ang gagawin nito kung susubukan nitong gumawa ng isang bagay na hindi naaangkop. Sumagot si Mahiro na hindi siya nag-aalala dahil masyadong tamad ito para gumawa ng kahit ano. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa, naisip niya kung sinusubukan ba nitong pasayahin siya, na parang narinig niya ang kanyang mga iniisip. Nagsalita si Mahiro, at sinabing si Chitusi ang nagsabi sa kanya na ang paghawak sa ulo ng isang lalaki ay magpapagaan ng loob niya. Binalaan siya ni Amani na huwag magpayo kay Chitusi, dahil hindi mag-aatubiling magbigay ng masamang payo ang babae. Habang patuloy niyang hinahawakan ang buhok nito, tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanilang bagong klase. Inamin ni Amani na hindi niya inaasahan na magsasama sila sa iisang klase, ngunit ngayong nangyari na ang lahat, kailangan nilang maging mas maingat para walang makaalam tungkol sa kanila. Tila hindi ito nagustuhan ni Mahiro, kaya hinailan niya ang pisngi nito at sinabihan siyang magpanggap na lang na nalungkot sa paglayo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na wala siyang pakialam basta't hindi nila tretuhin ang isa't isa na parang mga estranghero kapag sila lang dalawa. Di nagtagal, nakatulog si Amani, at nang magising siya kalaunan, nakita niya si Mahiro na nakatitig sa kanya. Agad siyang umalis sa kandanggan nito at tinanong kung gaano na siya katagal nakatulog.
Sinabi sa kanya ni Mahiro na 1 oras iyon at sinabing ang cute niya habang natutulog. Dahil matigas ang ulo niya, hindi niya ito tinanggap, kaya hinayla ulit ni Mahiro ang pisngi niya at sinabing hindi bagay sa kanya ang pagiging isang tsundere. Labis ang hiya ni Amani kaya nang bitawan siya nito, tumalikod ito at nagsimulang mabalisa. Kinabukasan pagkatapos ng klase, dumaan siya sa arcade sa mall at naglaro ng claw machines. Pag-uwi niya, nagulat si Mahiro nang makitang may dala siyang bag na puno ng mga stuffed animals. Pagkatapos ng hapunan, sumama siya rito sa sala kung saan hinahangaan nito ang mga stuffed animals, kaya nagpasalamat ito sa kanya sa pagpapanalo ng mga ito para sa kanya. Nang patuloy itong nakatitig sa kanya, nataranta ang babae at sinabihan siyang huwag na lang, ngunit sinabi ni Amani na hindi niya mapigilan dahil ang cute niya. Pagkatapos ay tinapik-tapik niya ang ulo nito, umaasang mapapakalma siya, at nangyari nga. Ngunit bigla nitong tinanong kung ano ang gusto nitong kapalit ng mga regalo. Sinabi ni Amani na wala siyang kailangang ibigay sa kanya, ngunit iginiit ni Mahiro na iyon na lang ang pinakamababa na magagawa niya para mabayaran ang lahat ng ginawa nito. Nang makita kung gaano siya katigas, sumuko si Amani at sinabihan siyang gusto niya ng egg rice pudding. Akala ni Mahiro ay nag-iingat lang siya, pero pumayag pa rin siyang gawin ang puding para sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa supermarket para bumili ng mga sangkap na kailangan niya, at nang matikman ni Amani ang tapos na produkto, pinuri niya ang luto nito. Nagbigay din siya ng ilang papuri, at nang maging sobra na ang papuri, tumayo ang naguguluhang babae para linisin ang kusina. Gayunpaman, hinayla siya ni Amani at sinabing siya na ang maglilinis para sa kanya, kaya't ibinaon niya ang mukha sa sofa. Kinabukasan, nilapitan ni Kaduwaki sina Amani at Itsuki at tinanong kung gusto nilang mananghalian kasama niya. Naisip ng mga lalaki na kakaiba na bigla siyang nagsimulang umakto na pala kaibigan sa kanila, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang maging magkaibigan. Agad siyang tinanggap ni Itsuki, ngunit nagdududa pa rin si Amani, kaya tinanong niya kung sigurado ba si Kaduwaki na gusto niyang sumali sa loser group. Pinagtibay muli ni Kaduwaki ang kanyang dahilan at tiniyak sa kanya na handa siyang sumama, kaya tumigil si Amani sa pagtatanong sa kanya. Pagkatapos lang, tumangala siya at napansin na pinapanood sila ni Mahiro, ngunit mukhang hindi masaya ang babae. Kaya, nang magkita sila pagkatapos ng klase, tinanong niya kung bakit ito namamaga ang kanyang mga pisngi na parang ardilya. Inamin ni Mahiro na naiinggit siya sa lahat ng nakakausap at nakakasama niya sa paaralan. Tinanong ni Amani kung magiging maayos ba ang lahat kung malaman ng mga tao na kaibigan niya ang isang taong katulad niya, at iyon ang ikinagalit niya. Ipinaalala niya sa kanya na hindi niya dapat maliitin ang sarili niya sa anumang dahilan, kaya humingi siya ng tawad, sinabing ayaw niyang maging kakaiba ang mga bagay para sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Mahiro na walang mangyayari kung magsisimula silang mag-usap sa paaralan at iminungkahi na magsimula sila ng dahan-dahan. Kinabukasan, nagkaroon ng pagkakataon ang kanilang guro nang hilingin sa kanila na bumuo ng mga grupo para sa kanilang proyekto sa pagluluto. Hindi nag-atubiling makipagtulungan sina Mahiro kina Amani, Itsuki, at Chitose, at nagsimulang magbulungan ang kanilang mga kaklase. Pagkatapos ng klase, nagkita-kita sila para planuhin ang kanilang menu, at sinimulang kulitin ni Chitose si Amani dahil sa pagsisikap niyang mangibabaw. Itinuro niya na siya ang pinakawalang silbi sa kusina, ngunit sinabi ni Amani na kaya niyang gumawa ng omelette. Inihayag ni Mahiro na ang tinatawag niyang omelette ay scrambled eggs, na parang carton ang lasa. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos sila ng cooking practice, at napansin ni Chitose na magkasundo sina Amani at Mahiro. Nang patuloy siyang nakatitig sa kanila, sinabihan nila siyang mag-focus sa kanyang gawain, kaya ginawa niya ito. Di nagtagal, handa na ang pagkain, kaya kinuha ni na Amani at Mahiro ang salad sa refrigerator. Pagpabalik na sila, mabilis na hinayla ni Amani si Mahiro palayo para maiwasan ang pagtalsik ng sopas sa kanya dahil nagpa siya ang ilan sa kanilang mga kaklase na magbiro. Pagkatapos ay pinagalitan niya sila dahil sa kanilang kawalang ingat, na ikinagulat ng lahat dahil ngayon lang nila siya nakitang kumilos ng ganoon noon. Nang bumalik sila kina Itsuki at Chitose, tinukso ng huli si Amani dahil sa pagiging protektibo niya kay Mahiro. Sinabi ni Amani na iyon lang ang paraan para matiyak na hindi kailanman mapagtatanto ng mga talunan na iyon na may nagawa silang mali.
Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ni Mahiro na hindi na siya makapaghintay hanggang sa makapag-usap sila ng malaya sa publiko, kaya tinukso siya ng kaunti ni Amani. Gayunpaman, nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya at tinapik ang ulo nito para aliwin siya. Maya-maya, napag-usapan ni na Amani at Mahiro ang nalalapit na Golden Week, at sinabi ni Mahiro na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa lahat ng libreng oras na iyon. Tinanong ni Amani kung kinansela na niya ang kanyang mga plano sa pagluluto kasama si Chitusi, at sinabi niya sa kanya na nagpapatuloy pa rin ito, kahit isang araw lang. Sinabi ni Amani na naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil wala naman itong plano, kaya ibinigay niya ang kanyang tiket na, kahit ano lang ang gusto mo. Tinanong niya kung maaari ba siyang bigyan ng isa sa kanyang mga Golden Weekdays dahil gusto niyang mamili at tumambay pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Amani na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang tiket para makasama ito, ngunit sinabi ni Mahiro na kailangan niyang gawin ito. Dahil hindi siya susuko, pumayag si Amani, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga lugar na maaari nilang bisitahin. Inamin ni Amani na matagal na niyang gustong pumunta sa isang cat cafe. Naisip ni Mahiro na magandang ideya iyon at sinabing maaari silang bumisita sa isang arcade pagkatapos. Nang sumunod na linggo, pumunta si Chitusi para sa kanyang cooking lesson, at gaya ng dati, hindi nila napigilan ang pagbabato ni Amani ng salita sa isa't isa. Dahil ginagamit nila ang kusina nito para mag-practice, nangako si Mahiro na gagawa siya ng isang bagay para sa kanya, ngunit hindi nagtiwala si Amani na hindi maglalagay si Chitusi ng kakaiba dito. Ipinangako ni Chitusi sa kanya na ang pagkain ay magiging isang pagpapabuti mula sa mga tsokolateng Ruso, ngunit nanatili siyang nag-aalinlangan. Habang nagsisimulang magturo si Mahiro kay Chitusi, pinanood sila ni Amani ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay nakatulog siya. Nang magising siya kalaunan, nagulat siya nang makitang nakasandal ito sa balikat ni Mahiro. Sinabi niya sa kanya na yumuko ito sa kanya nang umupo siya, kaya mabilis siyang humingi ng tawad. Sinubukan ni Mahiro na ipaliwanag na hindi siya sinisisi ng babae, ngunit tumikim si Chitusi, ipinaalala sa kanila na nasa silid pa rin siya. Pagkatapos ay sinimulan niya silang biruin tungkol sa pagiging komportable sa isa't isa, ngunit mahusay na inilipat ni Amani ang usapan mula roon. Tinanong niya kung may ginawa ba ito sa kanya habang natutulog siya, at sinabi niya sa kanya na ang pakikipaglaro sa kanya ay masaya lamang kapag gising siya. Sa huli, naupo ang tatlo para kumain, at nang matapos sila, kinuha ni Chitusi ang mga natira at umuwi. Ngayon, mag-isa na sila, umupo sina Amani at Mahiro sa sopa, at inamin ni Mahiro na siya ang nanggulo sa kanya habang natutulog ito. Sinabi niya na nilalaro niya ang pisngi at buhok nito, ngunit dahil lang iyon sa cute nitong tingnan. Itinuro ni Amani na ang mga bagay na iyon ay hindi maituturing na kalokohan dahil gusto rin niyang hawakan ang mga pisngi at buhok nito. Nang sumunod na sandali, hinawakan niya ang pisngi nito, dahilan para mataranta ito, ngunit hindi ito umiwas. Sa halip, ipinaalala niya sa kanya na magkasama sila kinabukasan at tinanong kung mas gusto ba nitong manamit siya ng casual or parang pupunta siya sa Star Magic Gala. Inisip ni Amani na hindi mahalaga iyon, ngunit nang patuloy itong mapilit, pinili niya ang casual. Kinabukasan, nang dumating si Mahiro sa pintuan ni Amani, nawalan siya ng imak habang sinisikap nitong magmukhang maganda. Mabuti na lang at naalala niya ang kanyang mga asal at pinuri siya bago sila umalis. Ang unang lugar na kanilang binisita ay ang Cat Cafe, ngunit nang subukang makipaglaro si Mahiro sa isa sa mga pusa, lumayo ito, na nag-iwan sa kanya ng kalungkutan. Ipinaliwanag ni Amani na kailangan ng mga pusa ng oras upang masanay sa mga tao at tiniyak sa kanya na kalaunan ay magiging palakaibigan ang pusa sa kanya. Pagkatapos ay binilhan niya ito ng tsokolating inumin na may disenyo ng pusa, ngunit sinabi ni Mahiro na masyadong cute ito, kaya hindi niya ito maatim na inumin. Nakumbinsi siya ni Amani na inumin ito, at nang gawin niya ito, kinuhanan niya ng litrato ang bibig nito na may foam. Agad na nagreklamo si Mahiro tungkol dito, ngunit tiniyak niya sa kanya na maganda ang hitsura nito, kaya hinayaan niya itong panatilihin ito. Pagkatapos noon, umupo sila, at kahit na may pusa sa kandanggan ni Mahiro, hindi niya maiwasang titigan ang nasa kandanggan ni Amani dahil ito ang una niyang nilapitan. Sinabi sa kanya ni Amani na ang pusa ay nagpapaalala sa kanya, ngunit hindi maintindihan ni Mahiro kung bakit.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na tulad ng pag-iingat ng pusa sa kanya noong una silang nagkita, nabawasan din ang kanyang pag-iingat pagkatapos makilala ito. Nagsimulang sumimangot si Mahiro at tinanong kung tinatrato ba siya nitong pusa, ngunit itinanggi niya ito. Kalaunan, lumabas sila ng kafe, at habang naglalakad sila sa mall, nakita ni Amani ang isang damit na nakadisplay. Sinabi niya kay Mahiro na bagay ito sa kanya at hinikayat siyang pumasok at subukan ito. Habang nagbibihis siya, nilapitan siya ng dalawang babae at sinubukang kumbensihin siyang sumama sa kanila. Tatanggihan na sana sila ni Amani nang biglang hinawakan ni Mahiro ang kanyang mga kamay na parang ipinaglalaban niya ang kanyang sarili. Walang nagawa si Amani habang kinakaladkad siya nito palayo, ngunit sa ekspresyon ng mukha nito, alam niyang hindi ito masaya. Kaya, para makabawi, nanalo siya ng isang stuffed cat mula sa claw machine nang makarating sila sa arcade at ibinigay ito sa kanya. Masayang tinanggap ni Mahiro ang regalo at nangakong aalagaan ito tulad ng iba pang mga stuffed animal na napanalunan niya para sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ng mukha nito, tinapik ni Amani ang kanyang ulo, ngunit bago pa man niya magawa, biglang sumulpat si Kaduaki. Dahil mukhang nagde-date sila, inakala niyang may relasyon sila, kaya kinailangan nilang ipaliwanag sa kanya ang kanilang sitwasyon habang nag-iinuman. Hiniling din nila sa kanya na huwag sabihin kahit kanino sa paaralan, at tiniyak niya sa kanila na tikom ang bibig niya. Pagkatapos nilang maghiwalay, nagpa siya sina Mahiro at Amani na umuwi, ngunit habang naghihintay ng tren, humingi ng tawad si Amani. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkakita sa kanila ni Kaduaki, ngunit itinuro ni Mahiro na nasa pampublikong lugar sila. Sa kabila nito, patuloy na sinisisi ni Amani ang kanyang sarili, at nang magsimula siyang magsalita muli ng masama tungkol sa kanyang sarili, pinagsabihan niya ito. Ang kanyang kawalan ng tiwala sa sarili at ang patuloy na paninira sa sarili ay isang bagay na hindi niya maintindihan, kaya tinanong niya kung may nangyari sa kanya noon na nagpabago sa kanya, ngunit tumanggi si Amani na magsalita. Kinabukasan, pumunta siya sa isang karaoke bar kasama sina Itsuki at Kaduaki, at sinimulan siyang tanungin ni Kaduaki. Naniniwala siyang may nararamdaman si Amani para kay Mahiro ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tumatangging kilalanin sila ni Mahiro. Sa halip na subukang tumanggi gaya ng dati niyang ginagawa, tinanong ni Amani kung may problema ba kung may nararamdaman siya para kay Mahiro. Nang araw na iyon, pag-uwi niya, napansin niya si Mahiro na kakaiba ang kinikilos at sinusubukang itago ang telepono nito. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, inamin ng babae na tinitingnan niya ang mga larawang ipinadala sa kanya ng kanyang ina. Agad niyang sinubukang kunin ang telepono, dahil kilala niya ang kanyang ina at ipapadala nito ang pinaka-nakakahiya niyang larawan. Habang nag-aagawan sila ng telepono, bumagsak si Amani sa ibabaw ni Mahiro, na lumikha ng perpektong kapaligiran para sa isang sesyon. Gayunpaman, sa halip na gawin iyon, kinurot niya ang pisngi nito, at nadismaya ang dalaga. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang telepono at palihim na hinawakan ang mga labi nito na parang nagdadalamati sa halos sesyon na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, sina Amani at Mahiro ay nakaupo sa kanyang sala at pinag-uusapan ang araw ng mga ina. Sinabi ni Amani sa kanya na magpapadala siya ng mga bulaklak sa kanyang ina dahil wala ito sa bahay para magdiwang kasama ito. Tinanong ni Amani kung paano karaniwang nagaganap ang selebrasyon kapag nasa bahay siya, at sinabi niyang tutulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ang problema lang ay napakahina niya rito kaya madalas ay gumagawa na lang siya ng mas maraming trabaho para sa kanila. Hindi nagulat si Mahiro dahil walang silbi ang lalaki sa mga gawaing bahay, ngunit nagtataka siya kung bakit pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga magulang na mamuhay ng mag-isa, kahit alam nila na ganoon siya. Natigilan si Amani matapos marinig ito nang may isa pang alaala na muling nagpakita sa kanyang isipan, ngunit mabilis niya itong itinaboy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mahiro na may isang tiyak na dahilan kung bakit hindi siya makakauwi. Nahinuha ni Mahiro na may kinalaman ito sa kanyang pagkamuhi sa sarili, at hindi niya direktang kinumpirma ito sa pamamagitan ng pagsasabi na may ilang mga lalaki na ayaw na niyang makita muli. Nang sinubukan niyang tiyakin sa kanya na nakalimutan na niya ito, tinawag siya ni Mahiro na isang sinungaling at sinabing kung nakalimutan na niya ito, hindi siya kikilos ng ganoon. Nang makita kung gaano siya nag-aalala, nagpa siya si Amani na sabihin sa kanya ang nangyari sa kanyang bayan na nagtulak sa kanya na lumipat.
Sinabi niya na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang ang lahat ng pagmamahal at suporta na kailangan niya noong lumalaki siya, kaya natutunan niyang gawin din ito sa iba. Malaki rin ang kanyang tiwala, kaya hindi niya kailanman inisip ang pinakamasamang bagay tungkol sa mga tao hanggang sa araw na nalaman niya na ang mga tinatawag niyang kaibigan ay hindi ganoon ang tingin sa kanya. Nakikipag-ugnayan lamang sila sa kanya dahil sa pera at hindi nila siya kailanman itinuring na kapantay nila. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula siyang magtiwala sa mga tao, na nakaapekto sa kanyang tunay na mga relasyon, at nang hindi na niya matiis, nagpasya siyang umalis. Labis na ikinagalit ni Mahiro ang kanyang kwento, ngunit wala siyang magagawa kundi mag-alok sa kanya ng kanyang suporta. Sinabi sa kanya ni Amani na hindi na niya kailangang gumawa ng anuman dahil higit pa sa sapat ang ginagawa niya, ngunit iginiit ni Mahiro na hayaan siyang maging emosyonal na suporta niya at hinayla ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tapikin ang kanyang ulo ng may pag-aliw habang sinasabi sa kanya na maaari siyang magtiwala sa kanya tungkol sa anumang bagay. Nagsabi rin siya ng ilang iba pang mga bagay na tumatak sa kanya, kaya niyakap siya nito bilang isang uri ng pagtanggap. Kalaunan, kumalma ang lahat, ngunit nagsimulang makaramdam ng hiya si Amani dahil nakita niya ang kahinaan nito. Sinubukan ni Mahiro na sabihin sa kanya na hindi mahalaga, ngunit hindi pumayag ang matigas ang ulong lalaki, kaya umalis na siya. Agad siyang tumayo at niyakap siya mula sa likuran, na ikinagulat niya, ngunit hindi niya ito binitawan hanggat hindi niya nililinaw ang mga bagay-bagay. Pagpasok niya sa kusina, umupo siya sa sopa na mukhang natataranta. Kinabukasan sa paaralan, may mga babae na lumapit kay Mahiro at tinanong kung totoo ang mga chismis na narinig nila tungkol sa paglalakad niya sa mall kasama ang isang lalaki. Kinumpirma ni Mahiro na pumunta nga siya sa mall kasama ang isang lalaki, at nang tanungin nila kung sino siya para sa kanya, sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Nagulat ang lahat nang nakarinig sa kanyang tugon, kasama na si Amani. Kaya, pagkatapos ng klase, tinanong niya kung totoo ang sinabi niya. Sinabi sa kanya ni Mahiro na totoo nga at ipinaliwanag na simula nang makilala niya ito, siya na ang naging pinakamalapit niyang tao. Itinuro ni Amani na magkakamali ang mga tao sa ideya dahil sa paraan ng pagkakasabi niya ng sagot, at inamin ni Mahiro na sinasadya niya ito. Kung umiwas siya sa tanong, malamang na mas lalong lumala ang mga chismis at magiging hindi na makontrol ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, ngayong nasabi na niya ang sinabi niya, mas kontrolado na nila ang sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, ipinaalam ni Amani kay Mahiro na gugugulin niya ang halos lahat ng kanyang libreng oras sa pagsasanay. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ano ang nagbigay inspirasyon sa kanyang training arc, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang manatiling malusog. Sinimulan siyang kulitin ni Mahiro at sinabing kung sakaling makaramdam siya ng pagod, maaari siyang lumapit sa kanya at gagawin niya ang anumang gusto niya hanggat kaya niya. Bilang kapalit, gagawin niya ang isang bagay na gusto niya, at pumayag si Amani. Para subukan, hiniling niya sa kanya na tapikin ang kanyang ulo, sinasabing gusto niya kapag hinahawakan siya nito at lumihis ang isip ng lalaki. Dahil doon, nagkaroon siya ng isang nakakagulat na mahinahong panaginip tungkol kay Mahiro. Ngunit nang magising siya, natuklasan niya na hindi lamang ang kanyang isip ang nasisiyahan sa panaginip. Kalaunan sa paaralan, napansin ni Chitusi na mukhang nalilito ito. Ngunit nang tanungin niya kung ano ang problema, sinabi nitong pagod lang ito sa kanyang pagtakbo. Pagkatapos niyang makaalis, sinubukan siyang pasiglahin ni Mahiro, ngunit malamig ang naging tugon nito. Dahil sa pag-aalala na baka may nagawa siyang mali, nilapitan niya ito sa bahay at tinanong kung bakit ito galit sa kanya. Sinabi ni Amani na hindi siya galit, ngunit ang tono ng kanyang boses ay tila naiiba. Nakumbinsi nito si Mahiro na may ginawa nga itong nakakainis sa kanya. At nang magsimula itong magtampo, nalungkot si Amani. Kaya, wala siyang ibang nagawa kundi sabihin sa kanya ang tungkol sa panaginip at sinabing iniiwasan niya ito buong araw dahil ayaw pa niyang makita ang karugtong. Natuwa si Mahiro dito, kaya nagtanong siya ng ilang mga tanong para asarin ito at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ito ang pinaka-inosenteng taong nakilala niya. Natataranta, inamin niya na ito ang unang babaeng naging malapit siya rito, at sinabi ni Mahiro na natuwa siya, na lalong nagpalole sa kanyang kalagayan. Nang makita ito, isinandal niya ang kanyang likod sa kanya at nangakong hindi siya titingnan hanggat hindi ito nare-relax. Nang sumunod na linggo, naitala ang oras ng pagsusulit sa paaralan.
Kaya, pag-uwi ni Amani, ipinaalam niya kay Mahiro na darating sina Itsuki at Kaduaki kinabukasan para sa isang sesyon ng pag-aaral. Sinabi ni Mahiro na maghahanda siya ng pagkain at pagkatapos ay tinanong kung maaari siyang sumama sa kanila, na sinagot naman niya. Nang tanungin niya kung gusto niyang imbitahan si Chitose, inamin ni Mahiro na inimbitahan na niya ang babae. Lumabas na nagmakaawa siya kay Mahiro na turuan siya dahil napakababa ng kanyang mga marka at magagalit ang kanyang mga magulang kung babagsak siya. Hindi nagulat si Amani dahil palaging madrama si Chitose. Pagkatapos ay umupo si Mahiro sa tapat ni Amani at tinanong kung bakit bigla siyang naging seryoso sa pag-aaral. Sinabi ni Amani sa kanya na naniniwala siya na ang pagkakaroon ng mas mataas na marka ay magpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Humanga, nagpa siya si Mahiro na lalo pa siyang hikayatin sa pamamagitan ng pangakong ibibigay ang anumang hiling niya kung makakapasok siya sa top 10 pagkatapos ng kanilang pagsusulit. Ikinagulat niya ito, kaya, sinabi niyang gusto niyang ipatong muli ang ulo ng babae sa kondongan niya, at pumayag ang babae, at nangako pang ang lilinisin ang mga tainga nito bilang bonus. Kinabukasan, dumating si Chitose kasama ang mga lalaki para sa sesyon ng pag-aaral, at nagulat si Kaduaki nang makita kung gaano kadaling umangkop si Mahiro sa lugar na iyon. Kalaunan, sinimulan nila ang sesyon ng pag-aaral at tinapos ito sa isang pagkaing niluto ni Mahiro. Pagkalipas ng ilang araw, naipost ang mga resulta ng pagsusulit, at nang makita ni Mahiro na nasa ika-6 na pwesto si Amani, binati niya ito at pabiro siyang hiniling na gantimpalaan ang sarili. Ang mga salita niya ay pumukaw sa alaala ng kanyang pangako sa kanya, kaya sumama siya, tinanong kung gagantimpalaan niya ang sarili sa pag-uwi. Sinabi ni Mahiro na hindi naman masamang ideya iyon, ngunit sinabing hindi niya kailangang gawin iyon. Pagkalipas ng ilang araw sa bahay, tinanong ni Amani si Mahiro kung mayroon siyang gusto, kaya ginawa siyang katulong ng babae sa kusina. Habang nagtatrabaho sila, sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ng bago dahil kontento na siya sa mga nangyayari. Kalaunan, hiniling ni Mahiro kay Amani na kunin ang kanyang gantimpala, ngunit nag-atubili siya dahil sa pakiramdam niya ay medyo makasarili at hindi makatwiran ang kanyang kahilingan. Sinabi sa kanya ni Mahiro na wala siyang pakialam at nangakong palayawin siya dahil nararapat lamang ito sa kanya dahil sa kanyang pagsusumikap. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumigil sa pag-aatubili si Amani at humiga sa kanyang kondongan, hinayaan siyang simulan niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Nang oras na para hawakan niya ang kabilang tainga nito, nag-atubili ulit ito dahil alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang asset. Gayunpaman, nagpa siya siyang tumigil sa pag-arte na parang isang talunan at nanatiling nakapikit habang lumilingon. Tila napansin ito ni Mahiro, kaya ngumiti ang babae at tinanong kung maaari niyang laruin ang buhok nito kapag tapos na siya. Sinabihan niya itong gawin ang anumang gusto nito, at iyon nga ang ginawa nito. Habang hinawakan niya ang buhok nito, sinabi niyang mas gusto niya ito kapag umaarte itong masunurin at mahiyain, na nag-udyok sa kanya na magtanong kung kailan naging 60 Shades ang kanilang relasyon. Nang hindi niya pinansin ang tanong, inamin nitong gusto niyang hawakan ang buhok nito dahil malambot ito. Gayunpaman, sinubukan niyang iwasan iyon dahil ayaw niyang isipin nitong isa siyang kawawang tao. Tiniyak sa kanya ni Mahiro na hinding-hindi ito mag-iisip ng ganoon dahil gusto niya kapag hinahawakan siya nito. Gaya ng inaasahan, nagulat siya sa tugon nito at napaisip kung gaano katagal bago makaisip ang kanyang may pinag-aralang pag-iisip ng isa pang produksyon ng mga bagay-bagay. Kalaunan, nakatulog siya, at nang magising siya kalaunan, kasama pa rin niya si Mahiro, ngunit nakatulog din ito. Sinubukan siyang gisingin ni Amani para makauwi na, ngunit hindi tumugon ang dalaga dahil sa sobrang antok. Nang makita ito, nagawa niya itong hikayatin na papasukin siya sa kanyang apartment. Pagkatapos niya itong patulugin, iminulat niya ang kanyang mga mata. Kaya, sinabi niya rito na ibabalik niya ang kanyang susi, ngunit wala talaga itong pakialam. Sa halip, hiniling niya rito na humiga sa tabi niya, na higit niyang ikinagulat. Gayunpaman, tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing hindi niya magagawa iyon. Nang subukang magreklamo ang dalaga, inilagay niya ang kanyang teddy bear sa tabi niya at nangakong babantayan siya nito. Agad na yumakap si Mahiro dito, kaya tinakpen niya ito ng kanyang kumot. Kinabukasan, isang nahihiyang Mahiro ang pumunta sa bahay ni Amani, at inakala niyang pumunta ang dalaga dahil sa kanyang susi.
Kinakabahang sinabi sa kanya ni Mahiro na hindi iyon ang dahilan, ngunit kinuha pa rin niya ang susi at ibinigay ito sa kanya. Pagkatapos ay hinintay niya ang gusto niyang sabihin, at tinanong ni Mahiro kung nakita niya ang larawan ng babae sa kanyang mesa. Sinabi niyang hindi siya lumingon at tinanong kung may problema, na sinagot naman ng babae na wala, at medyo nakahinga siya ng maluwag. Iyon ay, hanggang sa nabanggit niya na inilagay niya ang kanyang teddy bear sa tabi niya dahil hiniling nito sa kanya na humiga sa tabi niya. Hindi makapaniwala si Mahiro na gumawa siya ng ganoong katapang na kahilingan at nagsimulang magwala. Mas lumala pa ang sitwasyon nang ilarawan niya kung paano niya ginawa ang kahilingan. Kaya, sinubukan niyang kumbensihin siya na ang kanyang mga kilos ay naiimpluwensyahan ng pagtulog at hindi ng lihim na pagnanais na makipagsesyon sa kanya. Sinabi sa kanya ni Amani na ayos lang ang lahat, ngunit sinabing ang hindi ayos ay kung gaano kadali niyang binaliwala ang kanyang depensa at nakatulog sa sopa kasama niya. Nang mapagtanto ang sinusubukan niyang sabihin, ikinatuwiran ni Mahiro na ayos lang ang lahat dahil alam niyang hindi siya sasamantalahin nito. Ngunit, ipinaalala sa kanya ni Amani na isa pa rin siyang malusog na binata. Dahil dito, nagtanong siya kung ang babala ay naaangkop din sa kanya dahil nakatulog ito sa kanyang kandanggan. Nagsimulang mautol si Amani na parang talunan habang nangangatwiran na hindi ito pareho, ngunit sinabihan siya ni Mahiro na huwag masyadong sigurado. Sa pagkakaalam niya, maaaring kumuha siya ng kakaibang mga litrato habang natutulog. Sumang-ayon si Amani na maaari naman, ngunit ipinaglaban pa rin na magkaiba ang kanilang pinag-uusapan. Kaya, sumuko si Mahiro at umalis. Kinabukasan, paglabas ni Amani sa kanyang kwarto, nakatayo roon si Mahiro suot ang kanyang uniforme sa tag-init. Humingi siya ng paumanhin sa pag-abala sa kanya ng napakaaga, ngunit sinabing kailangan niya ang kanyang opinyon sa kanyang kasuutan. Pagkatapos ay tiningnan siyang mabuti ni Amani, ngunit nang mapansin niya ang nakalantad nitong mga binti, bigla siyang nataranta at tumalikod. Nang tanungin ni Mahiro kung ano ang problema, sinabihan niya itong huwag umalis ng bahay nang hindi nakasuot ng medyas. Hindi maintindihan ng babae kung bakit at nagsimulang magreklamo, kaya itinuro niya na medyo nakakaakit ang mga binti nito. Dito, sinimulan siyang kulitin ni Mahiro, at nang tumigil siya, inamin niya na pumunta siya ng ganoon para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Nang mapagtanto ni Amani na pinagtripan siya, nagpasya siyang baligtarin ang sitwasyon, at sa loob lamang ng ilang segundo, si Mahiro ang nataranta at mahiyain. Gayunpaman, tinanong pa rin niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanyang kasuutan, at inamin nito na maganda ang hitsura nito. Pagkalipas ng ilang oras sa paaralan, sinubukan ni Amani na baliwalain ang mga tingin na nakukuha ni Mahiro mula sa kanilang mga kaklase, ngunit sinigurado ni Itsuki na aasa rin siya tungkol dito. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na ang klase, at pagkatapos umalis sina Itsuki at Chitose para sa isang date, nagpasya sina Kaduaki at Amani na tumambay sa kung saan. Gayunpaman, nakasalubong nila si Mahiro sa labas ng silid-aralan at nagpasyang manatili dahil nalaman nilang nag-stapling ito ng mga printout para sa paparating na sports festival. Habang nagtatrabaho sila, humingi ng tawad si Mahiro sa pagnanakaw ng kanilang libreng oras, ngunit tiniyak sa kanya ni Amani na naroon sila ng kusa. Pagkatapos lang, nakarinig sila ng mga boses sa pasilyo, at nang maging malinaw na nagchichismisan at sinisiraan nila si Mahiro, nagalit si Amani. Nakakagulat, walang ipinakitang senyales si Mahiro na naapektuhan siya ng kanyang narinig. Kaya, nang makauwi sila kalaunan, tinanong siya nito kung ayos lang ba talaga siya. Sinabi ni Mahiro sa kanya na wala naman talaga siyang pakialam kung siraan siya ng mga tao dahil hindi nila alam kung sino talaga siya. Ang kailangan lang nilang gawin ay kung ano ang ipinapakita niya sa kanila, at ayos lang sa kanya iyon, dahil hindi niya gustong pasayahin ang sinuman. Sa tingin pa rin ni Amani ay hindi tama na magsabi sila ng mga bagay tungkol sa kanya at itinuro na malamang nagseselos sila dahil naniniwala silang nakikipag-date siya kay Kaduaki. Sinabi ni Mahiro na responsibilidad nila iyon dahil kahit makipag-date siya sa isang tao, hindi iyon si Kaduaki, dahil hindi ito ang tipo niya. Nang marinig ito, medyo kumalma si Amani at inamin na ayaw niyang malaman ng iba ang tunay na siya, na nag-udyok sa kanya na kulitin siya dahil nagseselos siya. Natataranta, hindi itinanggi ni Amani, ngunit sinabi niya rito na kung hindi siya titigil sa pang-aasar sa kanya, patatahimikin niya ito mismo.
Hinawakan ni Mahiro ang mukha niya at sinabing hindi siya natatakot sa kanyang pagiging alpha man dahil hindi siya naiiba sa isang cute na tuta. Sinabi rin niya na may nakita siyang kakaiba sa kanya, at nang patuloy siyang nakatitig sa mga mata nito, itinulak siya ni Amani sa sopa. Pagkatapos ay tinakpan niya ang bibig nito at sinabi sa kanya na sa susunod na magsabi siya ng ganoong bagay, patatahimikin siya nito gamit ang isang kiss. Nang humiwalay ito, bigla siyang hinayla ni Mahiro pabalik at kinas ang pisngi nito, pagkatapos ay tumakbo ito palabas ng apartment. Sa kabilang banda, hindi gumalaw si Amani sa kanyang kinaroroonan dahil masyadong natigilan siya sa nangyari. Kinabukasan sa paaralan, tinanong ni Chitusi si Mahiro kung anong kaganapan ang sasalihan nito para sa darating na araw ng palakasan. Sinabi ni Mahiro na isinasaalang-alang niya ang scavenger race, at sinabihan siya ni Chitusi na ituloy ito dahil siya ang miyembro ng komite na namamahala sa kaganapang iyon. Sakto lang, pumasok si Amani, at habang binabati siya ng lahat, hindi siya kinausap ni Mahiro, na nagpa-curious sa kanilang mga kaibigan. Kaya, noong oras ng tanghalian, tinanong ni na Itsuki at Kaduwaki si Amani kung nag-away sila ni Mahiro. Ipinaliwanag ni Amani na mas maituturing itong hindi pagkakaunawaan kaysa away at nagdidistansya sila dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Itsuki na simple lang ang sagot, ngunit itinuro ni Kaduwaki na dahil siya nga ito, malamang na magmumakmak si Amani hanggang sa bigyan siya ni Mahiro ng malinaw na senyales. Inamin ni Amani na patuloy siyang nakakatanggap ng magkahalong senyales mula kay Mahiro, na lalong nagpahirap sa kanya na kumilos. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag nang patagalan pa ang mga bagay-bagay, na ipinaliwanag na lalo lamang nitong gagawing komplikado ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Mahiro si Amani at humingi ng tawad sa biglaang pag-alis noong nakaraang araw. Sinabi ni Amani na hindi siya galit sa kanya, nagtataka lang kung bakit siya nito kinas ng biglaan. Inamin niya na para lang makaganti sa pang-aasar sa kanya noon, at lahat ng mga argumento na inihanda niya ay nawala sa isip niya. Kinabukasan, nalaman nila kung aling mga koponan ang kanilang kinabibilangan para sa araw ng palakasan, at hindi natuwa si Chitusi tungkol dito dahil si Itsuki ay nasa kalabang koponan. Nang sinubukan ni Itsuki na aliwin siya, sinabihan sila ni Amani na kumuha ng kwarto dahil hindi pa siya nagpalista para mapanood silang mag-aksyon ng buong pagmamahal. Pagkatapos ng klase, umuwi na sila ni Mahiro gaya ng dati, kaya tinanong niya kung anong mga kaganapan ang sinasalihan niya. Sabi ni Mahiro, relay at scavenger race, at nang tanungin niya kung ano ang pinili niya, sinabi niya sa kanya ang bagtos at scavenger race. Agad niyang itinuro na pinipili niya ang mga hindi gaanong nakaka-stress, at inamin ni Amani na dahil sa kanyang catamaran ay hindi siya makakasali sa ibang mga kaganapan. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa sports event, binuksan niya ang isang tub ng ice cream at sinimulang kainin ito. Gayunpaman, nadala siya ng diskusyon na hindi niya namalayan na pinapakain niya pala si Mahiro ng kanyang ice cream hanggang sa makalipas ang ilang sandali. Medyo nataranta, ibinigay niya kay Mahiro ang natitirang ice cream at tumayo para magtimpla ng kape. Nang sumunod na linggo, nagsimula ang sports day, at tuwang-tuwa ang lahat ng mga estudyante. Habang nagaganap ang relay race, nagulat si Amani nang makita si Chitusi sa track, kaya ipinaliwanag ni Kaduwaki na ang babae ay ang babaeng Usain Bolt. Hindi na lang siya sumali sa track team dahil ayaw niyang mapasama sa gulo ang isang senior na may gusto kay Itsuki. Pagkatapos manalo sa karera, bumalik si Chitusi sa kanyang mga kaibigan, at patuloy siyang pinupuri ni Itsuki dahil muntik na niyang masira ang world record. Pagkatapos ay sinabi ni Amani na maghahanda siya para sa scavenger race, kaya sinabi sa kanya ni Chitusi na may sorpresa siya. Tumanggi rin siyang magbigay ng anumang paliwanag para sa kanyang sinabi at nagmadaling pumunta sa committee booth. Nang magsimula ang karera, lumapit si Mahiro sa kanya at hiniling na sumama sa kanya dahil ang nakasulat sa card niya ay may kaugnayan sa kanya. Pumayag si Amani dahil matutulungan din siya nitong matupad ang mga kinakailangan para sa card niya. Pagkatapos nilang makatawid sa finish line, kinuha ni Chitusi ang kanilang mga card at binasa ng malakas ang mga tagubilin. Ang card ni Amani ay humihiling sa kanya na magdala ng isang magandang babae, at ang card ni Mahiro ay humihiling sa kanya na magdala ng isang mahal sa kanya. Nagulat ang lahat,
kasama na si Amani, na pinili ni Mahiro si Amani, ngunit ang babae ay patuloy na nakangiti. Kalaunan, nagtipon ang kanilang mga kaklase sa paligid ni Amani, tinatanong kung bakit siya pinili ni Mahiro. Sinabi sa kanila ni Amani na magkaibigan lang sila ni Mahiro, ngunit hindi nila siya pinaniwalaan dahil limitado ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa paaralan. Patuloy silang nagrereklamo na walang pagkakatulad sina Mahiro at Amani, at pumayag siya. Gayunpaman, itinuro niya na hindi nito binago ang katotohanan na sila ay matalik na magkaibigan, na lalong ikinagalit nila. Hindi nagpatinag si Amani at sinabi niya sa kanila na si Mahiro na kilala nila ay hindi ang Mahiro na kilala niya. Nang sandaling iyon, pumasok si Mahiro at hiniling sa mga lalaki na itigil na ang panggugulo kay Amani dahil totoo ang sinabi niya sa kanila. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung ano ang espesyal sa isang taong tulad ni Amani, at ang tanong na iyon ay nagpasaya kay Mahiro. Napansin ni Amani at sinubukang kontrolin ang pinsala, ngunit inayos ni Mahiro ang mga bagay ng mag-isa. Tinuruan niya ang walang muwang na lalaki kung paano pakialaman ang kanyang negosyo at itigil ang pagbato ng bagay sa isang taong hindi niya nakausap sa buong buhay niya. Pinuri rin niya si Amani, na itinampok ang mga bagay na gusto niya tungkol dito at ang mga magagandang katangian nito. Nang matapos siya, nahihiya ang mga lalaki at umalis, kaya niyaya ni Mahiro si Amani na kumain kasama niya. Ang mga kilos ni Mahiro ay paulit-ulit na nasa isip ni Amani sa buong araw, at kalaunan, nagpasya siyang aminin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, mas madaling sabihin iyon kaysa gawin, at habang nakaupo siya sa kanyang sala at iniisip kung paano ito gagawin, pumasok si Mahiro. Humingi siya ng tawad sa nangyari sa paaralan at sa kanyang papel dito. Ngunit, tiniyak sa kanya ni Amani na hindi siya galit sa kanya. Sinabi niya na natutuwa talaga siya na ibinunyag nito ang kanilang relasyon dahil masyado siyang duwag para gawin ito. Inamin din niya na alam niya ang nararamdaman nito para sa kanya ngunit pinili niyang magkunwaring walang alam dahil natatakot siya. Gayunpaman, tapos na siya sa pagpapanggap at gusto na niyang tanggapin ang nararamdaman nito dahil gusto niyang tanggapin din ito ang sa kanya. Pagkatapos ay hinailan niya ito palapit, at pagkatapos gunitain ang mga panahong magkasama sila, tinanong niya ito kung maaari ba itong maging kasintahan niya. Nangako siyang magiging mas mabuting bersyon siya ng kanyang sarili para hindi siya kutsain ng mga tao dahil sa pakikipag-date sa isang talunan. Nagsabi rin siya ng ilang iba pang nakakaantig na bagay na hindi na niya kailangang sabihin dahil hindi nagdalawang isip si Mahiro na pumayag na maging kasintahan niya.